katayuan, posisyon, kapangyarihan, kayamanan. Iyan, ay walang saysay sa akin. Ang gusto ko lang ngayon, ay makasama si Megan, at mamuhay ng simple. Kailangan kong umuwi, at magluto para kay Megan. Umalis ka na dito, huwag mo akong pilitin na ulitin. Sige, binatang Ginoo Reyes. Iginagalang ko ang desisyon mo. Pero kakatanggap ko lang ng balita, na ang pamilya Santos ang nakakuha, ng malaking kasunduan. Ikaw ang may kagagawa noon, di ba? Isang regalo sa kaarawan, para kay Megan. Mabuti. Kung may kailangan ka man, tumawag ka lang sa akin anumang oras. Kung gayon, aalis na ako. Oo, umalis ka na. Megan. Megan, nandito ka na. Kaarawan mo ngayon. May dala akong cake para sa'yo. Maligayang kaarawan, mahal ko. Zach, ano ba ang ginagawa mo? Ethan, tamang-tama ang pagdating mo. May sasabihin sa'yo ang kapatid ko. Ano yun? Maghiwalay na tayo. Hiwalay? Megan, nagbibiro ka lang, di ba? Umuwi na tayo, halika na. Seryoso ako. Tapos na tayo. Pirmahan mo ang mga papeles. Bakit? Naghirap ang kapatid ko sa loob ng 5 mahabang taon. Ngayon, napirmahan niya ang malaking kasunduan sa pamilya Santos. Ikaw ay isang talunan na marunong lang maglaba at magluto. Ano bang akala mo karapat-dapat ka para sa kanya? Tumahimik ka. Megan, nais kong marinig ito mula sa'yo. Marinig ang ano? Ano pa ang dapat sabihin? Malayo na ang agwat, nating dalawa. Hindi mo na ako kayang habulin. Naiintindihan mo ba? Ako, si Megan Lim, ay hindi nangangailangan ng lalaki na marunong lang maglaba at magluto. Kailangan ko ng lalaki na makakasama ko at tutulong sa akin para umasenso ang karera ko. Hindi ba't kasama kita sa laban? 5 taon na ang nakalipas, wala ka, sa pinakamababa mong punto. Nandyan ako para tulungan ka. Inaliw ka. Binigyan kita ng mga ideya at plano. Sabi mo gusto mong magtayo ng karera. Kaya ako ang naglaba at nagluto sa loob ng 5 taon. Megan, huwag mong kalimutan. 5 taon na ang nakalipas, ang iyong pamilyang Lim ay isang mababang antas na pamilya lamang. Kamakailan lang na sumali ka sa mataas na lipunan ng ilog lungsod. Saliksikin mo ang iyong puso at tanungin ang sarili mo. Ako, si Ethan. Paano kita nagawang saktan? Sino ka ba talaga? Ikaw. Kaya sa logic mo, ang tagumpay ng aking kapatid na babae ngayon ay bahagyang gawa mo. Hayaan mong maging diretsahan ako. Ang trabahong ginawa mo, kayang gawin ng kahit sinong katulong. Kayang gawin ng isang katulong. Sa loob ng 5 taon, nasa tabi mo ako, parang isang katulong. Inaalagaan ang buhay ko, naglalaba at nagluluto para sa akin. Pero Ethan, gusto ko ng lalaking kayang magsikap at makipaglaban sa tabi ko. Hindi isang lalaking ang alam lang ay nakatali lang sa kalan. Ethan, tingnan mong mabuti ang sarili mo. Bukod sa paggawa ng gawaing bahay, ano pa ba ang kaya mong gawin? Kaya ang 5 taon kong pagsisikap, sa paningin mo, ay wala nang iba kundi isang lalaking nakatali sa kalan, isang walang silbing asawang bahay. May mali ba sa sinabi ng ate ko? Kung hindi dahil sa ate ko, na napangasawa ka noon, isang lalaking tulad mo, ang aming pamilyang Lim, ay matagal nang umangat. Kung wala ka, ang pamilyang Lim, ay mas magiging maluwalhati pa. Sige, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Lahat ng mayroon ng pamilyang Lim ngayon, ay dahil 5 taon kitang tinutulungan ng palihim. Naririnig mo ba ang sarili mo, na nagsasabi ng ganyang kalokohan? Sino ka ba talaga? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang dahilan kung bakit narito ang aking pamilyang Lim ngayon, ay lahat dahil sa aking husay sa negosyo, sa aking pagsisikap, at sa aking talino. Ethan. Ano ang kinalaman ko doon, Megan? Ang malaking kasunduan na nakuha mo ngayon, mula sa Santos Group. Ako ang nagsabi kay Chloe Santos na ibigay yun sa'yo. Tinatanong mo kung ano ang kinalaman ko. Wala kang ibinibigay kundi kasinungalingan. Ano ka ba talaga? Anong lakas ng loob mo para nakawin ang kredito mula kay Ginoong Garcia? Ginoong Garcia? Aling Ginoong Garcia? Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Santos Group at sa amin, ay itinaguyod ni Ginoong Garcia ng 5 dakilang pamilya ng Ilog Lungsod, na tumulong sa amin para makakonekta. Talagang hindi ko inasahan na magiging ganito kakapal ang mukha ng ahas na kunin ng kredito ni Ginoong Garcia at sabihin sa iyo, Ethan, saliksikin mo ang konsensya mo, may natitira ka pa bang hiya? Walang hiya ako. Wala akong self-awareness. Anong pinagtatawanan mo? Pinagtatawanan kita sa pagiging mga tanga.
Napagkamalan niyo ang pilyong mayaman na si Felix bilang isang tagapagligtas. Hinahamon mo pa si Ginoong Garcia. Gusto mo bang mamatay? Hayaan mong maging direkta ako. Si Ginoong Garcia ay may gusto sa aking ate at malapit nang magsama ang angkan ng mga Garcia at Lim sa kasal. Kapag nangyari yon, ang aming pamilya ay tataas ng todo. Sa oras na yon, ang isang tulad mo ay hindi karapat dapat maglinis ng sapatos ni Ginoong Garcia. Megan, kaya pala magkasama kayong dalawa. Nakakagulat talaga. Kung ganun, hahayaan ko na kayo. Megan, sana hindi ka magsisi sa lahat ng ginawa mo ngayon. Sa diksyonaryo ni Megan Lim, walang salitang pagsisisi. Dapat mong isipin ito, pag alis mo sa angkan ng mga Lim, paano ka mabubuhay? Baka naman, maging pulubi ka, tapos bumalik ka sa amin, nagmamakaawa na tanggapin ka ulit. Hahaha. Dati tayong mag-asawa, kaya ito ang gagawin ko. Narito ang 40,000 piso. Magtayo ka ng restaurant. Sa galing mo sa pagluluto, makakaraos ka naman siguro. Kaya ang 5 taon kong pagsisikap ay 40,000 piso lang sa paningin mo. Iniisip mo lang na kulang ang perang ito, di ba? Ang card na ito ay may 100,000 piso. Kunin mo ang pera at lumayo ka ng todo. Sa paningin ko, walang kwenta ang perang ito. Ayaw ko ng kahit 1 sentimo. Ako, si Ethan Reyes, aalis ng walang dala. Ay, may pride ka pa rin pala. Nakapirma na ang divorce papers, kaya umalis ka na. Nakakairita ka na. Amoy pobre ka. Gaano kakatapang para hampasin ako? Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay? Ang lakas ng loob mong hawakan si Ginoo Garcia. Felix, kinuhan mo ang malaking kasunduan na pinagawa ko kay Chloe Santos para kay Megan. At ipinagmalaki mo na ikaw ang may gawa. Ganyan mo nakuha yon. Kaya sabihin mo, hindi ba't karapatan kong hampasin ka? Nabunggo ba ang ulo mo sa pinto? Isang malaking kasunduan. Alam mo ba kung gaano kalaki yun? Napakatanga mo at napakayabang mo. Ang lakas ng loob mong tawagin ng palayaw si Binibini Santos. At nakawin ng kredito sa trabaho ko. Sino ka ba talaga? Si Binibini Santos ay isa sa 10 pinakamahuhusay na negosyante sa bansa. Ang yaman niya ay nasa 10 milyon. Isang tulad mo na ang alam lang ay maglaba at magluto. Malaking kasunduan pa kamo. Hindi ka nga karapat-dapat na makilala siya. Kilala ko man siya o hindi. Karapat-dapat man ako o hindi. Malalaman mo mamayang gabi sa seremonya ng paglagda. Ang seremonya ng paglagda, isang tulad mo, ay may karapatang pumunta doon. Pero gusto ko talagang makita ang seremonya ng paglagda mamayang gabi. Gusto kong makita kang mapahiya. Sige, tingnan natin. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Megan, huwag mong sayangin ang iyong hininga sa isang tulad niya. Ang seremonya ng pagpirma ngayong gabi ay handa na. Hayaan mong ipakita ko sa'yo. Sige, salamat, Felix. Walang anuman. Tara na. Binibini Santos, nakuha na natin siya. Ang teknikiya na yon ay pinangalan ng Ethan Reyes, ay ang asawa ni Megan Lim, ang CEO ng grupo ng Lim. Kaya pala pumunta siya sa akin, para iligtas ang grupo ng Lim. Kaya pala, siya ang asawa ni Megan Lim. Binibini Santos, sinabi sa akin ng mga tauhan natin, na pagkatapos makuha ni Megan, ang malaking kasunduan, ang unang ginawa niya, ay hiwalayan si Ethan. Ang unang ginawa niya pagkatapos magtagumpay, ay iwan ng taong tumulong sa kanya para makarating doon. Si Megan Lim ay ganap na bulag. Ihanda ang kotse, pupunta tayo sa bahay ng mga Lim. Opo, ma'am. Tumigil ka dyan. Ano yun? Marami nang ibinigay sa iyo ng anak kong babae, sa nakalipas na 5 taon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ano man ang kinuha mo sa amin, ibabalik mo lahat yon. Hindi ka makakakuha kahit ng karayom o sinulid, mula sa pamilya Lim. Zack, buksan mo ang malita na yon. Huwag mong hayaang makakuha siya kahit isang bagay. Huwag mong pahirapan ang sarili mo, o matututo ka sa mahirap na paraan. Sa mahirap na paraan? Ang inalok ng pamilya mo, hindi ko kayang tanggapin yon. Lahat ng nasa malita na ito, ay akin. Bakit hindi ko dapat kunin? Walang utang na loob. Malamang nawawala sa isip ang anak kong babae, para tingnan ka. Zack, gawin mo.
Well, may nahanap ka ba? Wala. Pwede na ba akong umalis? Malamang nakatago sa kanya yun. Halughugin siya. Sandali. Ginoo Reyes, okay ka lang ba? Tingnan niyo ang dalawang ito, ang lambing-lambing. Kaya pala hiniwalayan mo ang aking kapatid na babae, nang basta-basta. Kaya, may bagong asawa ka na palang, naghihintay sa'yo. Sampalin mo siya. Subukan mo lang. Ang lakas ng loob mong manampal sa akin. Dapat mong matutunan kung saan ang iyong lugar. Ang mga Lim ay, ang mga elite ng ilog lungsod. Sino ba sa palagay mo ang iyong sarili? Mga elite ng ilog lungsod, sa tingin mo karapat-dapat kayo sa titulong iyan? Para sa akin, ang pamilya Lim, ay wala kundi mga kahabag-habag na langgam. Hintayin mo lang. Ginoo Reyes, umalis na tayo dito. Magkita na lang tayo sa seremonya ng paglagda. Umalis na tayo. Pababayarin ka ni Megan. Binibini Santos, salamat sa pagsalo sa akin ngayon. Pero, paano mo ako natagpuan? Ginoo Reyes, pasensya na sa panghihimasok. Pero matapos mo akong tulungan na malutas ang aking krisis sa negosyo. Nagpaimbestiga ako sa iyong background. Doon ko nalaman na ikaw ang dating asawa ni Megan Lim. Dati, hindi na ngayon. Ngayong hiwalay na kayo at ginaganyan-ganyan kanila. E di ang seremonya ng paglagda ng kontrata ng mga 5 mamayang gabi. Ano pa ang saysay na gawin pa iyon? Bakit naman hindi? Gusto kong makita kung paano susubukang nakawin ni Felix Garcia ang kredito. Tito Luis, tulungan mo akong palaganapan ng balita. Ang pamilya Reyes ng Imperial na lungsod ay opisyal ng papasok sa ilog lungsod. Magdaraos tayo ng isang kumperensya sa negosyo makalipas ang 2 araw. Sinabi sa akin ng kapatid mo, na lahat ng nasa sign ng ceremony ngayon, ay parte ng mga kilalang tao sa negosyo ng ilog lungsod. Kaya mamaya, mag-ingat ka, makihalubilo ka sa mga malalaking tao, malaking tulong ito, para sa kinabukasan mo. Gets ko, nanay. Huwag kang mag-alala. Ethan, ang kapal ng mukha mong humarap dito, hindi mo talaga alam, ang lugar mo, ano? Eksakto. Huwag mong isipin na dahil nakasot ka, ay magiging parte ka na ng mataas na lipunan. Ang talunan ay talunan pa rin. Nandito ka lang dahil nakita mong ang anak ko, at ang Santos Group, ay nakakuha ng malaking kasunduan. Kaya't dumating ka para umakyat sa lipunan. Umayakyat sa lipunan? Kayong mga Lim, mahilig talaga sa pagpapabango sa sarili. Ikaw. Ethan, ayaw mo talaga akong pigilan. Hiwalay na tayo. Kaya tumigil ka na sa paggulo sa akin. Sige. Gumugulo sa'yo? Panaginip mo yan. Megan, ang lalaking ito, nang hiwalayan ka niya, nandyan na siya, kasama ng isang babae. Megan, yung babaeng yon, ay sinampal pa ako. Ganun ba? Ethan, ang lakas ng loob mong saktan ang kapatid ko. Dahil ang pamilya ninyong Lim, ay hindi siya naturuan ng asal. Ako na ang gumawa para sa inyo. Hindi ba dapat? Nagpapasalamat kayo sa akin? Malapit din talaga siya sa babaeng yon, malamang nagkarelasyon sila, bago pa ang hiwalayan. Aba, Ethan. Palagi kong inisip na ikaw ay isang walang kwentang talunan. Pero ngayon nakikita ko na ikaw ay isang taksil at mandarayang lalaki. Siguro bulag ako nang umibig ako sa'yo. Ako ang taksil? Ako ang mandaraya? Sino ba ang nag-iwan ng kanyang asawa para lang umakyat sa lipunan? Ikaw ang nagtaksil sa atin. Wala kang karapatang humusga sa akin. Ako ay isang gold digger. Makinig ka. Ang mega deal na ito ay talagang inayos ni Felix na siyang nagkonekta para sa akin. Pero ito ang totoo. Ang aking talino at sipag ang nakakuha ng atensyon ng Santos Group. Sinabi ko na sa iyo dati, ang gusto ko ay isang lalaki na kayang suportahan ang karera ko. Isang tunay na partner. Isang lalaking tulad ni Felix. Isang mega deal lang. At ipinakita mo na ang tunay mong kulay. Nagsisisi ako.
Nagsisisi ako na 5 taon na ang nakalipas, ay tiningnan pa kita. Nagsisisi ako na isinakripisyo ang aking karera para sa'yo. Nandito ako sa likod mo, tahimik na nagbigay ng lahat sa loob ng 5 taon. At ito ba ang ganti sa akin? Hindi ba't ginawa ko na ang lahat para sa'yo? Ang ginagawa mo lang ay maglaba at magluto. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Sabihin mo sa akin. Ano ang pagkakaiba mo sa isang katulong? Akala mo ba? Kailangan ka ng pamilya namin. Isang katulong na tulad mo. Hayaan mong linawin ko ito. Lahat ng meron ng pamilya mo ay galing lamang sa akin. Pero kung wala ako, sa loob ng 2 linggo, ang pamilya mo ay babagsak. Sinasabi mo ba na ang pamilya namin ay mawawasak kung wala ka? Katarantaduhan yan. Megan, sa tingin ko ay nawawala na sa katinoan. Dapat lang nating maghanap ng isang psychiatric hospital at ay pakulong siya doon bago pa siya makasakit ng ibang tao. Mga gwardya, itapon siya. Sandali, ang pagpirma ng kontrata ngayong araw. Kung aalis ako dito, hindi ito matutuloy. Ano? Hanggang kailan mo pa ba ito ipagpapatuloy? Kung may sira ka sa ulo, magpatingin ka sa doktor. Ako na ang sisigat sa bayad. Naiintindihan mo. Una, inagaw mo ang kredito sa trabaho ko, na ikaw daw ang nakakuha ng malaking kasunduan. At ngayon, nandito ka, sa handaan ng Santos Group. Nagsasabi ng katarantaduhang ito. Gusto mo bang mamatay? Wala ka kundi isang asong gala na itinapon ng aming pamilyang Lim. Anong lakas ng loob mong magkagulo dito? Sa tingin ko, nagdaramdam ka lang dahil itinapon ka ng aming pamilya. At hindi mo matanggap na umuunlad ang aming pamilya. Kaya nga, sinadya mong pumunta rito, para sirain ang seremonya ng paglagda. Gusto mo lang na mapahiya ang anak ko, sa harap ng Santos Group. Nakakakahiya, hindi ko inakala, na ganito ka palang klaseng tao. Dahil lang hiniwalayan kita, gagamitin mo ang mga maruruming taktikang ito, para maghayganti sa akin. Ganoon ba? Makinig ka. May hangganan ang pasensya ko. Naging mag-asawa tayo noon. Ipapatawad ko na ang mga kalokohan mo noon. Bago dumating si Binibini Santos. Umalis ka na rito. Bumalik ka sa kanal na pinanggalingan mo. Huwag kang magpahiya sa mataas na lipunan. Ikaw, at ang buong pamilyang Lim, ay walang karapatang pag-usapan ang antas sa lipunan, sa harap ko. Ang kasunduang ito, kung sabihin kong hindi mo ito pipirmahan, edi hindi mo ito pipirmahan. Ano ba ang ginagawa mo? Ay lapag mo yan. Ang kontratang ito, ako ang nagsabi sa Santos Group na ibigay ito sa iyo. Ito sana ang regalo ko sa iyong kaarawan. Pero ngayon, hindi ka nakarapat-dapat dito. Nababaliw ka na ba? Akala mo magagamit mo ang pakikipagdeal sa Santos Group para makapasok ka sa mataas na lipunan? Panaginip lang yan. Gusto mo bang mamatay? Ethan, isang hamak na tulad mo. Akala mo ba talaga na ang paggupit sa isang kontrata ay makakasira sa pakikipagtulungan ni Binibini Santos at Megan? Ethan, napaka-inoosente mo pa rin. Wala kang ideya kung paano gumagana ang kooperasyon ng mga malalaking korporasyon. Kung paano gumagana ang mga deal ng mga malalaking korporasyon. Ang pakikipagtulungan ko sa Santos Group ay tapos na. Ang usapan, hindi mo yan mababago. Sa paggupit lang ng ilang pirasong papel. Ang mga paraan ng mga elit ng ilog lungsod ay hindi para sa isang tulad mo, hindi mo lang maintindihan, hindi mo nauunawaan kung gaano kalakas ang Santos Group at naglakas loob ka pang gupitin ang kontrata. Direktang insulto yan kay Binibini Santos. Gumagawa ka lang ng sarili mong hukay. Narito na si Asistente Garcia. Sinabi ko nang umalis ka, pero nagpumilit kang manatili. Tingnan mo ang nangyari. Narito na ngayon si Asistente Garcia. Ang paggupit sa kontratang yun, ay nangangahulugang sa buong ilog lungsod. Wala nang makakapagligtas sa iyo ngayon. Megan, makinig ka. Siya ang gumawa ng sarili niyang hukay. Bakit mo pa susubukang tulungan siya? Ang kailangan mong gawin ngayon ay gumuhit ng malinaw na hangganan at putulin ang lahat ng koneksyon sa kanya. Megan, ang talunang ito ay malinaw na hindi matanggap na tayo ang manalo. Sinasadya niyang siraan ang Santos Group para sirain ang ating pakikipagtulungan sa kanila at gibain ang ating pamilya Lim. Ikaw ang may kagagawan nito. Huwag mo nang sisihin ako. Makinig kayong lahat. Bilang CEO ng Lim Group, ako ay nagpapahayag sa buong ilog lungsod. Si Ethan Reyes ay ang pinabayaang asawa ng pamilya Lim. Mula sa sandaling ito, tapos na kami. Wala na. Sige. Ayos. Walang koneksyon ang galing. Megan, talagang nabuksan ang aking mga mata mo ngayong araw. Talaga nga. Tama na, mga gwardya. Itapon niyo ang mapagmataas na tandang ito.
Sa labas, huwag niyo siyang hayaang mang-insulto sa ating panauhin, si Asistante Garcia. Ano ang nangyayari rito? Sino ang nagkakagulo? Kumusta, Asistante Garcia? Ako si Megan. Pangako ko ito. Pamunuan ko ang grupo Zhang, at lalampasan ang inaasahan ni Binibini Santos. Maghahatid kami ng pinakamataas na kalidad, at tatapusin ang order na ito. Ito, ang katapatan ng pamilya Zhang, Asistante Garcia. Kasalanan ng maliit na pasaway na ito ang lahat. Nagpanggap siya bilang panauhin sa handaan. At pinunit pa, ang kontrata ni na Binibini Santos at Megan. Ito ay parang, sa harap ng lahat ng elit ng Ilog Lungsod, pamamukha sa pamilya Zhang. At pamumukha kay Binibini Santos. Hindi siya makakalusot dito. Asistante Garcia, dating asawa ko ang lalaking iyon. Alam niyang nandito ako para pirmahan ang kontrata. Kaya dumating lang siya para manggulo. Paumanhin po. Nakakahiya ito. Asistante Garcia, huwag kang mag-alala, may ipapatawag ako, para palabasan siya ngayon din. Tinatawag siyang maliit na pasaway ng ganyan. Kayo ang palalabasin, mamayang gabi. Asistante Garcia, anong ibig mong sabihin? Bulag na ba kayong lahat? Ang lakas ng loob ninyong bastyusin si Ginoo Reyes, Asistante Garcia. Pinunit ko ang kontratang ito. May problema ba? Siyempre, walang problema. Ang kontratang ito ay orihinal na, nakamit mo para sa grupo Zhang. Magagawa mo ang anumang gusto mo dito, ikaw ang bahala. Imposible yan. Ginoo Garcia, ano ba ang nangyayari? Hindi ba't sinabi mo, ikaw ang tumulong kay Megan na makuha ang deal na ito sa Santos Group? Hindi ba yun ang sinabi mo? Sandali lang. Siya, yan ba ang sinabi niya sa'yo? Eh bakit, bago ngayon, hindi kita nakita? Felix, anong nangyayari? Ang Santos Group ay laging pinahahalagahan ang reputasyon nito. Kung siya nga talaga, ang asistante ng CEO ng Santos Group, paano niya papayagan ang isang walang kwentang tulad ni Ethan, na magwala, at punitin ng isang kontrata? Peke siya. Ethan, ang lakas ng loob mo, ang lakas ng loob mong umarkila ng isang artista, para magpanggap bilang asistante ng CEO, ng Santos Group. Felix, sinasabi mo bang impostor siya? Kaninang umaga, ang Santos Group, ang mga pinuno ng Departamento 2 at 6, ay sinabi lang sa akin na ang dalawang proyekto namin ay naipasa na sa internal na pagsusuri. Tatawag ako ngayon din. Maliwanag na ito sa isang tawag. Hello, ito si Megan Lim mula sa Grupo Zhang. Tumatawag ako para itanong kung ang aming Grupo Zhang, order contract sa Santos Group, ay nakansela na. Nawalan ng bisa, hindi ko narinig yan. Papunta na si Binibini Santos sa seremonya ng paglagda. Malapit na siyang dumating. Maaari kang magtanong kay Binibini Santos pagdating niya. Sige, salamat. Nakikita mo, hindi na ako makapaghintay na makita kung gaano katagal kayong dalawa makakapagpatuloy sa pagpapanggap na ito. Ethan, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon ngayon. Lumuhad ka, magmano at humingi ng tawad. Baka payagan kitang umalis. Pero kung dumating si Binibini Santos mamaya, hindi ka na makakaalis. E di bibigyan kita ng huling pagkakataon. Magmano at humingi ng tawad sa akin ngayon, at baka hayaang mabuhay ka. Ipagpatuloy mo ang pagpapanggap. Sige, gusto kong makita kung gaano katagal magtatagal ang maliit na palabas na ito. Pagdating ni Binibini Santos, tingnan natin kung paano kayong dalawa makakalusot dito. Ang lakas ng loob ng sinuman na hindi rumespeto kay Ginoo Reyes. Sino ang may lakas ng loob na magpakita ng kawalang galang kay Ginoong Reyes? Siya nga. Nanay, kilala mo siya. Anak, siya ang babaeng nakikita ni Ethan sa labas, ang babaeng iyon. Nanay, Imposibleng si Chloe Santos yan, maliwanag na artista lang yan, na inupahan ni Ethan, kahapon lang nagpapanggap siya, at hinampas pa ako. Sino ka ba? Ang pagkakakilanlan ni Binibining Santos, may lakas ka pang pagdudahan yon? bobo ka ba, Zach? Bakit hindi mo tingnan? Iyan ang CEO ng Santos Group, si Chloe Santos. Ginoong Reyes, pinunit ninyo ang kontrata. Binibining Santos, magandang araw po, ako si Megan. Malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Ang pagpunit sa kontrata ay hindi nangangahulugang tapos na ang ating pakikipagtulungan. Sam, iparating mo ang utos ko. Wakasan ang kontrata sa pagitan ng Santos Group at ng Pamilya Lim. Opo, Binibining Santos. Ano? Binibining Santos, malaking pagkakamali lang talaga ito.
Hayaan ninyo akong magpaliwanag. Pagkakamali, Megan, ibinigay ko lang sa inyo ang kontratang iyon. Bilang paggalang, kay Ginoong Reyes. Pero hindi ko inasahan na ang pamilya ninyo ay magiging napakawalang utang na loob. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? sino ka talaga? Binibini Santos, nasiraan ka na ba ng ulo? Isa lang siyang kahabag-habag na gwapito. Anong lakas ng loob mong hamakin si Ginoo Reyes? Sampalin mo siya. Ang paghamak kay Ginoo Reyes ay paghamak sa akin si Chlo Santos. Wala siyang iba kundi isang asong gala na pinalayas ng mga lim. Paano mo? Tumahimik ka, lumuhod ka at humingi ng tawad. Gusto mong humingi ako ng tawad sa gwapitong ito? Imposible. Mukhang wala nang dahilan para umiral. Ang pamilya Garcia. Humiling ka ng tawad. Ethan. Pasensya na. Hindi sapat. Ethan, pasensya na. Nagkamali ako. Hindi ba't sinabi mo na ang malaking kontrata ng Santos Group ay dahil lahat sa'yo? Kaya ito ang lalaking pinili mo. Ethan, talagang, nagulat ako sa iyo ngayon. Hindi ko akalain na makikipag-ugnayan ka kay Chloe Santos. Ikaw na gwapito. Siguro kasama mo na siya, bago pa ang diborsyo. Anong lakas ng loob mong lokohin ang anak ko? Kayong mga lim, talagang magaling kayong magbaluktot ng katotohanan. Megan, may sasabihin ako sa'yo. Sa sandaling pumirma ako sa mga papeles ng diborsyo, tumigil na akong maging ang dating Ethan. Talaga, ang kumpiyansa mo ay galing lang sa katotohanan. Ikaw na ngayon ang kabit ni Chloe. Payo ko, huwag kang magsaya ng maaga. Ang babaeng katulad niya, naglilibang lang sa'yo. Akala mo ba talaga gusto ka niya? Magising ka na. Megan, kung balang araw ay mapagtanto mo na si Ginoo Reyes ay isang tao, hindi mo maaabot. Siguradong pagsisisihan mo ang desisyon mo ngayon. Hindi ko kaya. Yung walang kwentang, gwapong lalaking yun, ay karapat-dapat sa pagsisisi ko. Ngunit ikaw, Binibini Santos, bilang iginagalang na CEO ng Santos Group, ay nahuhumaling sa isang gwapong lalaki. Nakakatawa talaga yan. Sa totoo lang, kahapon ko lang siya nakilala. At di ko itatatwa na may nararamdaman nga ako sa kanya. Nang malaman kong may asawa siya, nasaktan talaga ako. Pero gayon pa man, nagpapasalamat ako. Salamat sa pagpapaalis mo sa kanya. Hindi ko inakala na ang isang walang kwentang lalaki tulad niya ay magkakaroon ng isang katulad mo, ang CEO ng Santos Group, na humahanga sa kanya ng ganoon. Iyon ay dahil wala kang paghusga. Ethan, hindi ko kailanman inisip na makakapit ka sa pamilya Santos. Sa mismong araw ng diborsyo natin, nagkakilala na kayo ni Chloe, di ba? Walang patlang na paglipat. Megan, huwag mong isipin na dahil nakakapit ka sa pamilya Garcia, ay magiging parang Phoenix ka na. Makinig kayo. Lahat ng meron ng pamilya Lim, ay dahil sa akin sa likod ng mga pangyayari. At ikaw, siya lang ang pinaniniwalaan mo. Pero ang mga salita ko, kahit isa, hindi ka maniniwala. Tigil na yan, ang aming Megan, ang nagpakahirap para umabot sa kanyang kinaroroonan ngayon. Kung gayon, masyado mo yatang pinagmamalaki ang iyong anak na mahal mo. Kung talagang sigurado ang pamilya Lim, na si Megan, sa sarili niyang kakayahan, ay makakaakyat sa mataas na lipunan, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Nang walang tulong ni Numan, umakyat kayo sa sarili ninyong paraan. Ay utos ito. Simula ngayon, ang anumang kumpanya na maglakas loob na makipagtrabaho sa Grupo Lim ay kalaban ng Santos Group. Opo, Binibini Santos. Binibini Santos. Hindi nyo pwedeng gawin ito. Makakatulong ang mga Lim. Sa Santos Group, hindi nyo pwedeng sirain ang partnership na yun. Dahil lang sa kanya. At ikaw, nang salakayin ng 4 na dakilang pamilya ang aking Santos Group, kasali ang iyong pamilya Garcia. Ang pagkakautang na iyon, pag-uusapan natin mamaya. Binibini Santos. Umalis na tayo. Ethan, Ano? Hindi ba't kanina mo pa sinusubukan na maglagay ng hangganan? At putulin ang ugnayan sa akin? hindi. Huli na para dyan. Simula ngayon, pinuputol ko na ang lahat ng ugnayan sa pamilya Lim. Tapos na tayo. Ganap na. Umalis na tayo. Binibini Santos. Salamat sa pagtayo mo sa tabi ko ngayon. Kung may nasabi man akong hindi angkop kanina, paumanhin. Ayos lang. Alam kong mabuti ang intensyon mo. Pero may isang bagay na sinabi ko na totoo. Ako, sa totoo lang, natutuwa ako na hiniwalayan ka niya. Ngayon,
May pagkakataon na ako sa'yo. Binibini Santos. Kakakilala lang natin, hindi ba't masyadong mabilis ito? Marahil, ay dahil, tinulungan kita sa krisis ng Santos Group. Kaya ka may nararamdaman para sa akin. Pero, kailangan mong maging makatwiran tungkol dito, huwag mong ipagkamali ang paghanga. Bilang pag-ibig. Masyado akong naging direkta. Humihingi ako ng paumanhin. Kakalabas mo lang sa sitwasyon mo sa mga lim. Sa ngayon, tama ka. Hindi ito ang tamang panahon para isipin mo ito. Nasayang ko ang 5 taon. Panahon na para gumawa ako ng bagay sa buhay ko. Hoy, Kevin. Ako si Felix Garcia, mula nung high school. Hindi kita kilala. Anong kailangan mo? Kevin. Narinig ko na sa loob ng ilang araw, ang pamilya Reyes mula sa imperial na lungsod, ay magdaraos ng business conference dito sa Ilog Lungsod. Iniisip ko, kung maaari mo akong ipakilala, ang business conference, at, hindi mo alam? Siyempre alam ko, ang balak mo. Tandaan ko yan. Sige, ipagkakatiwala ko na sa'yo. Ang daming manloloko ngayon. May isa pang nagtangka sa akin. Ang business conference ng pamilya Reyes, akala mo hindi ko alam yan? Kasalanan lahat ito ni Felix Garcia. Sa totoo lang, manloloko lang siya. Nasamire sa aming pamilya Lim. At ikaw, kung hindi ka pa ulit-ulit na nagsabi, na si Chloe Santos ay isang aktres, na tinanggap ng gago na iyon, hindi sana natin siya na-offend. Megan, ang tunay na may sala ay si Ethan Reyes. Sinira niya ang kumperensya ng negosyo. Para lang, mapahiya ang aming pamilya Lim sa industriya. Tama si Zach. Sa huli, ang gago na iyon, ang sumire sa kontrata ng aming pamilya Lim, sa Santos Group, at ipina-blacklist ang aming pamilya Lim, nila, walang utang na loob na aso. Dahil lang sa maliit na bagay tulad ng diborsyo, ginanito niya ang aming pamilya Lim. Talagang walang puso siya. Megan, hindi natin pwedeng hayaan lang ito. Kailangan nating singilin ang gago na yon ng kabayaran. Tama na. Ang pinakamahalaga ngayon ay, iligtas ang reputasyon ng aming pamilya Lim. Ang pagkawala ng mega deal ng Santos Group ay hindi magpapabagsak sa aming pamilya Lim. Ngunit ang ma-blacklist nila ay magiging isang nakamamatay na dagok. Anong ginagawa mo rito? Felix, ang kapal ng mukha mong magpakita. Bakit mo kami niloko? Felix, hindi ba't sinabi mo na nakuha mo para sa akin ang mega deal na iyon sa pamamagitan ng koneksyon ng iyong pamilya Garcia? Ano ang nangyayari ngayon? Megan. Ginang Lim. Nakahanap na ako ng solusyon. Anong solusyon? Ang pamilya Reyes. Ibig mong sabihin, ang nangungunang pamilya sa bansa, ang pamilya Reyes ng imperial na lungsod. Ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya Reyes ay aking kapatid. Ipinahayag na niya na ako ay isang manager sa Korporasyon Reyes. Oh, Ginoong Garcia. Nagpapawala lang ako ng sama ng loob kanina. Huwag mo sanang isipin. Ayos lang. Megan. Ang pamilya Reyes ng imperial na lungsod ay kumikilos na at magtatayo ng negosyo sa Ilog Lungsod. Sa loob ng 2 araw, ang mga Reyes at ang 4 na dakilang pamilya ay magdaraos ng magkasamang kumperensya sa negosyo para maghanap ng mga dekalibreng partner. Nakuha ko na ang mga imbitasyon. Pagdating ng panahon, maaari kitang isama. Seryoso. Siyempre naman. Bakit kita lolokohin? Isa itong pagkakataong hindi na mauulit kahit wala ang mega deal ng Santos Group. Ano ba naman yon? Ano ba ang malaking bagay doon? Ang mga Santos ay maaaring ang nangungunang pamilya sa Ilog Lungsod. Ngunit kung ikukumpara sa 4 na dakilang pamilya ng imperial na lungsod, wala sila. Hindi nila kayang makipagsabayan. Lalo na, ang pamilya Reyes, ang nangungunang pamilya sa bansa. Ang galing mo, Megan, sa iyong talento. Kung kilalanin ka ng pamilya Reyes at maging partner ka ng Korporasyon Reyes, ang aming pamilya Lim ay aangat na. Eksakto. Maraming salamat, Ginoong Garcia. Bukas darating sa Ilog Lungsod ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya ng imperial na lungsod. Magkikita-kita sila sa Grandview Hotel. Doon sila magstay. Pagdating nila, dadalhin kita para makilala sila. Baka sakali, makapag-umpisa na tayo sa pagbuo ng koneksyon sa kanila. Pasensya na. Nagkamali ako ng akala sa iyo dati. Ayos lang. Megan, alam kong kaya mo ito. Ngayong pagkakataon, kailangan nating sulitin ang oportunidad na ito. Panunuorin ni Ethan, ang batang yon. Kung paano, kahit na sinira niya ang deal mo, ikaw, Megan, ay may kakayahan pa rin ibalik ang pamilya Lim. Sa tuktok, Binibini Santos, pahintuin mo na lang ang driver mo. Sa unahan. Ginoo Reyes, kakadiborsyo mo lang.
At kakalipat mo lang mula sa bahay ng pamilya Lim. Saan ka ba titira? Huwag kang mag-alala, Binibini Santos. May pupuntahan ako. E di hatid na kita. Hindi na kailangan, Binibini Santos. Ikaw ang pinuno ng nangungunang pamilya sa Ilog Lungsod. At ang CEO ng Santos Group. Mula sa isang lalaking diborsyado tulad ko, mas mabuting mag-ingat ka. Kung mahuli ka ng mga paparazzi. Hindi maganda yon para sa Santos Group. Wala akong pakialam doon. Binibini Santos. Huwag nating paghaluin ng mga bagay. Pinahahalagahan ko ang kabutihan mo. Talaga. CJ, well, hindi na kita pipilitin. Pahintuin mo. Aalis na ako. Tulungan mo akong maghanap ng numero ng plaka. Young Master. Ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya ng imperial na lungsod ay darating sa Ilog Lungsod bukas ng gabi. Lubos silang maghahanda para sa business conference ng pamilya Reyes. Bago ang conference na ito, nais nilang makipagkita sa iyo. Ano sa palagay mo? Ayusin mo. 5 taon akong naging boss na hindi masyadong aktibo sa loob ng 5 taon. Ngayon, panahon na. Para bawiin ang kontrol sa pamilya Reyes, nararapat lang na makipag-usap ako. Sa aking mga tito. Mabuti, aayusin ko ito, sa suite sa pinakataas na palapag ng Grandview Hotel. Oo, tama. Ang pinuno ng nangungunang pamilya, ay nagpagawa nito para sa iyo, sa imbitasyong ito, maaari mong gamitin ang dedikadong elevator papunta sa pinakataas na palapag. Sa ilang sandali, ay text ko sa iyo agad ang numero ng manager ng Grandview Hotel, kaagad. Kung may kailangan ka man, kontakin mo na lang siya ng direkta. Salamat, Tito Luis. Sige. Hello. Ganun ba? Young Master, sinusuri ni Chloe Santos ang sasakyan natin. Wala yon. Hayaan mo siya. Nahanap mo ba ang plaka? Binibini Santos, kakakita lang namin. Ang sasakyang sinakyan ni Ginoo Reyes ay pag-aari ng punong katiwala ng Reyes Corporation sa imperial na lungsod, si Luis Reyes. Ang sasakyan ng punong katiwala ng pamilya Reyes. Posible kaya na siya at ang pamilya Reyes ng imperial na lungsod ay may connection talaga? Hindi pwedeng aksidente lang yon, di ba? Binibini Santos, pinaghihinalaan mo ba na si Ginoo Reyes ay mula sa pamilya Reyes ng imperial na lungsod? Ano sa palagay mo? Sa tingin ko, napaka-imposible. Ang pamilya Reyes ng imperial na lungsod, ang nangungunang pamilya sa bansa. Kung si Ginoo Reyes ay mula sa pamilya Reyes, paano siya mapapayagang manirahan sa isang pangalawang antas na pamilya sa Ilog Lungsod? Bilang isang walang silbing asawang bahay, kahit na siya nga, malamang isa lang siyang maliit na sangay ng pamilya Reyes. Tama ka. Bukod pa riyan, ang gusto ko ay ang pagkatao niya. Hindi ang estado niya. Pasok. Matagal na tayong hindi nagkita. Aking kasintahan. Matagal na tayong hindi nagkita. Binatang Ginoo Cruz. Chloe. Ako ang iyong kasintahan, alam mo, kapag ganyan ang tawag mo sa akin. Parang ang layo naman, di ba? Binatang Ginoo Cruz. Ano ang dahilan ng pagpunta mo mula sa imperial na lungsod patungo sa Ilog Lungsod? Para sa business conference ng Reyes Corporation bukas, syempre. Gayunpaman, may mas importante pa akong bagay. Ano pa ang mas importante kaysa sa conference ng Reyes Corporation? Ang tuparin ng ating kontrata ng kasunduan sa kasal. Ano ng problema? Nag-alinlangan ka na ba? Posible kaya, dahil sa lalaking yon kagabi. Ano ang sinabi mo? Yung tinanggihan mo, na nag-ingay sa seremonya ng paglagda, ang pinabaya ang asawa ng pamilya Lim. Ano ang relasyon mo sa kanya? Bueno, Binatang Ginoo Cruz. Talagang binabantayan mo ako. Kung ano ang relasyon ko sa kanya. Wala kang pakialam doon. Wala akong pakialam. Chloe, huwag mong kalimutan. Sa pagitan nating dalawa, mayroong kontrata ng kasunduan sa kasal. Binatang Ginoo Cruz. Anong siglo ba ang tinitirhan mo? Ang kontratang iyon sa pagitan mo at ko ay hindi na kailangang tuparin pa. Chloe Santos, hayaan mong sabihin ko sa'yo, sa buong buhay mo, ikaw ay itinakdang maging babae ko. Tungkol sa ating kasunduan, hindi ka makakatakas doon. Sa anong batayan? Sa batayan na ang aming pamilya Cruz ng imperial na lungsod, ay 100 beses na mas malakas kaysa sa inyong pamilya Santos ng Ilog Lungsod.
Napakalakas. Kung gugustuhin ko, kaya kung walang kahirap-hirap, napawalain ka sa mundo ng negosyo, o kaya naman ay, gawin kitang, mga kagalang-galang na panauhin, ng imperial na lungsod. Pinagbantaan mo ba ako? Chloe, humihingi ako ng paumanhin. Nawalan lang ako ng ulo sandali. Ang totoo, mahal pa rin kita. Ang dahilan kung bakit ako narito, ay para sa bukas na kumperensya ng negosyo ng Reyes Corporation. Kung sa kumperensya ng negosyo, ay mapapasunod ko si Binatang Ginoo Reyes. Ang aming pamilya Cruz ay tiyak na lulutang sa bagong taas. Ang binatang pinuno ng pamilya Reyes? Ang maalamat na, emperador ng negosyo ng bansa. Kung sa kumperensya ng negosyo bukas, ay makakatawan ako sa pamilya Cruz at makikipag-ugnayan ng maayos sa mga Reyes. Ang aming pamilya Cruz ay tiyak na magiging ang ikalimang dakilang pamilya ng imperial na lungsod. Magaling. Pero ano ba talaga ang kinalaman ko doon? Chloe, ang kailangan mo lang gawin ay maging isang manugang ng pamilya Cruz. Magpakasal sa aming pamilya. Para sa iyong pamilya, ang mga Santos, wala ito kundi mabuting balita. Alam mo kung paano ito gumagana. Hindi ba? Gusto mo akong gamitin bilang tuntungan para sa pag-akyat sa kapangyarihan ng pamilya Santos. Pasensya na. Pero hindi mangyayari yan. Wala kang alam sa ikabubuti mo. Bukod pa riyan, mayroon na akong lalaking mahal ko. Sino? Kaya pala yung pinabaya ang asawa mula sa pamilya Lim. Hindi mahalaga, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Para sa isang hamak na tulad niya, kailangan ko lang kumilos ng kaunti. Para tuluyan siyang mawala. Huwag mo siyang galawin at magsisisi ka. Subukan mo lang, mas mabuting, pag-isipan mo itong mabuti. Lene. Siya kaya ang tagapagmana ng mga Reyes? Impossible. Talagang imposible. Ngayong gabi, ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya ay magkikita-kita sa aming Grandview Hotel. Ang Grandview Hotel ay sarado sa publiko. Kayo ang mga bisita na sinabihan kami ni Ginoong Garcia na aasahan. Kaya maaari kaming gumawa ng pagbubukod. Maghintay lamang kayo sandali rito. Darating na si Ginoong Garcia sa ilang sandali. Salamat, Ginoong Mendoza. Ethan, tumigil ka riyan. Ay, anong ginagawa niya rito? Ang malas talaga. Saan ka man pumunta, nagkikita tayo. Ethan, anong ginagawa mo rito? Ano, pwede kayong pumunta sa Grandview Hotel. Ako hindi. Ikaw ang dahilan ng lahat. Ikaw ang sumaire sa seremonya ng paglagda at napawalang bisa ang kontrata. Walang utang na loob na traidor. Sa lahat ng mga taong ito, nakadepende ka lang sa aming pamilya Lim. At nagloloko ka pa sa tabi-tabi. Sinisira mo ang reputasyon ng aming pamilya Lim. Napakabuti mo talagang tao, di ba? Nanay, huwag mo nang sayangin ang iyong hininga sa walang puso. Nato, sayang lang ang oras. Ethan, huwag mong isipin na dahil nakakapit ka na kay Chloe Santos, espesyal ka na, hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang Santos Group ay wala kumpara sa backer na ipinakikilala sa amin ni Ginoo Garcia. Walang kwenta sila. Ang gaganda ninyong mga tao. Wala na ang kontratang iyon, at naniniwala ka pa rin sa mga kasinungalingan ni Felix. Ethan, hindi ka naapektuhan ng diborsyo. Ano? Kaya sinasadya mong makisalubong sa akin. Umaasang babalikan kita. Ano ba talaga ang gusto mo? Sinasadya? Masyado kang nagmamataas sa sarili mo. Narito ako dahil inimbitahan ako. Wala iyon sa'yo. Ang lakas ng loob mong sabihin yan, inimbitahan, sigurado akong hindi mo alam. Ngayong gabi, ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya ng imperial na lungsod ay darating sa Ilob Lungsod. Dito mismo, sa Grandview Hotel, sarang-sara ang buong lugar ngayong gabi. Sarado ito sa publiko. Nagsisinungaling ka ng diretso, nang walang pag-aatubili. Gaano ka ba kakapal ang mukha? Alam mo ba, kung gaano ka katawa-tawa ang itsura mo? Ako ba ang katawa-tawa rito? Ang nakakatawa ay, kayong mga tanga. Ako ang inimbitahan ng 4 na dakilang pamilya. Dito. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Imbitahin ka, huwag ka nang mangarap. Naririnig mo ba, ang sinasabi mo? May hangganan ang pagpapalaki mo ng kwento. Ngayong gabi sa Grandview Hotel, wala kang ang karapatang narito. Kayo ang hindi dapat narito. Ganito ang paraan mo para mapansin kita. Ganito. Ano ang punto? Ang pagiging mababaw mo ay lalo lang kitang pinandidirihan. Hayan na naman, Megan. Huwag mong sayangin ang hininga mo sa kanya. Wala na siyang pag-asa. Ethan, nag-asawa tayo, hindi ba? Ayokong manood lang, habang winawaldas mo ang buhay mo. Hayaan mong linawin ko ito sa huling pagkakataon. Ngayong gabi, ang Grandview Hotel ay lubos na nakasara. Walang papasuking hindi autorisado. Talagang hindi ito lugar para sa tulad mo. Hindi autorisado.
Parang kayo ang tinutukoy niyan. Ang apat na dakilang pamilya ng imperial na lungsod ay hindi dapat pinaglalaruan. Naiintindihan mo ba? Dahil lang sa konting kaiyahiyang pride mo, isusugal mo ang buhay mo. Worth it ba? Sige, titindig ako rito at manunood. Tingnan natin kung sino ang magtatangka na kunin ang buhay ko ngayong gabi. Matigas pa rin ang ulo mo. Si Megan dito ay binigyan ka ng pagkakataon at masyado kang tanga para tanggapin ito. Kailan pa nangailangan si Ethan Reyes? Nabigyan siya ng pagkakataon? Akala mo matapang ka? Tingnan natin kung gaano katagal yan tatagal. May tao ba dyan? Ano ang nangyayari rito? Manager Mendoza. Kung naalala ko ng tama, ngayong gabi, ang mga pinuno ng apat na dakilang pamilya ng imperial na lungsod ay nandito. Ang Grandview Hotel ay sarado sa publiko. Tama, ngayong gabi ang Grandview Hotel ay sarado sa lahat ng bisita. Lene, paano nakapasok itong kahiyahiyang itinakwil na to? Siraulo siya hanggang sa mag-akalang inimbitahan siya. Siya. Isa lang siyang taong itinaboy namin sa aming pamilya. Wala siyang iba kundi isang maruming dagang dapat nasa imburnal. Gumapang siya mula sa kung saang butas. Sinusubukang mang-amoy dito at sirain ang atmosfera. Isang walang malay, maruming daga. Gino Mendoza, hindi mo alam ang buong kwento. Yung lalaking yon, kahapon, akala mo'y kabit siya ng C ng Santos Group. Sumingit sa pagpirma namin ng kontrata at ng gulo ng malaki. Sinira niya ang malaking deal ng aming pamilya Lim sa pamilya Santos. Ngayon, sinundan niya kami ng palihim, papunta sa Grandview Hotel. Sa tingin ko, hindi lang niya matanggap na maayos ang takbo ng buhay namin. Gusto niyang maghasik ng gulo rito, at magalit sa apat na dakilang pamilya. At saka, idamay ang malas na ito, sa aming pamilya Lim. Talagang, masama ang kanyang hangarin. Ayon sa aming manager Ramos, may darating na mahalagang bisita sa Grandview Hotel mamayang gabi. Hindi tayo pwedeng magkamali. Mga gwardiya. Sino ka ba? Nanggugulo ka rito. Inisip mo ba ang mga kahihinatnan? Kaya, aalis ka ba ng kusa? O ipapapalayas ka namin? Ginoo Mendoza, tama ba? Bago mo ako palabasin. Dapat mong isipin, kung may trabaho ka pang matitira. Ethan, kailangan bang ganyan kakitigas ang ulo? Walang ingat na tanga. Ang kapal mo. Sino ka ba? Nang babanta ka rito. Ang Grandview Hotel ay hindi lugar para sa kalokohan mo. Mga gwardiya, palayasin siya. Huwag ninyo siyang hayaang makasagabal sa mga pinuno ng apat na dakilang pamilya. Sandali lang. Ano, natatakot ka na ngayon? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Huli na. Ginoo Mendoza, hindi ako nandito para pagpahirapan ka. Inimbita ako. Ito ang aking imbitasyon. Ano to? Ito ay isang imbitasyon. Ipinadala sa akin ng mga pinuno ng apat na dakilang pamilya ng imperial na lungsod. Ako ang inimbitahan nila. Oh, sino ba ito? Ethan, gumagaling ka na sa pagsisinungaling, ano? At nagdala ka pa ng props ngayon. Ha? Maganda naman ang pagkakagawa. Mukhang pinaghirapan mo, ito kagabi. Pero hindi ko narinig na kailangan ng imbitasyon para makapasok sa Grandview Hotel. Lalo na't magdadala ka pa ng sarili mo. 3 taon na akong manager ng lobby sa Grandview Hotel at hindi ko pa narinig ang ganyang patakaran. Imbitasyon ba ang tawag mo sa pirasong papel na yan? Nakakatawa talaga. Ang imbitasyong iyan ay mayroong mga selyo ng apat na dakilang pamilya. Kung tunay man o hindi, buksan mo na lang at tingnan. Gino Mendoza, mas mabuting suriin mo itong mabuti. Paano kung ang asong gala na pinalayas natin ay isa palang distinguished guest ng hotel ninyo? E di tayo ang magkakaproblema. Ang isang sinungaling na tulad niya ay hindi kailanman magiging isang distinguished guest dito. Dapat mo pa ring suriin. Paano kung mayroon talagang mga selyo ng apat na dakilang pamilya dito? Ang pagpapaukit ng selyo sa labas ay nagkakahalaga lang ng ilang dosenang piso. Anyway, peke ay peke pa rin. Ginoo Mendoza, iminumungkahi kong pag-isipan mong mabuti. Ang pagpunit sa imbitasyong ito ay hindi kayang panagutan ng isang simpleng manager ng lobby lang. Isang hangal na tulad mo, ang mga has na manakot sa akin dito. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Dahil pinunit mo na ito, wala na akong sasabihin pa. Kung wala nang sasabihin, mga gwardiya, palayasin siya. Gusto kong makita kung may mag-a-attempt na saktan siya. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na hawakan siya. Tingnan natin kung sino ang dumating, ang munting sinta. At dinala mo pa ang iyong munting kabit. Labis akong nag-aabang na malaman. Yamang alam mo ng eksakto kung sino ako. Anong bagong sandalan ang natagpuan mo? Anong bagong tiwala ang meron ka? Upang maglakas loob na kausapin ako ng ganito. Ang pamilya Santos, ang maaaring nangungunang pamilya sa Ilog Lungsod. Ngunit kung ikukumpara sa apat na dakilang pamilya, ito ay wala kundi isang butil ng alikabok. Ngayon, dinala kami ni Ginoong Garcia
bilang mga kagalang-galang na panauhin, dito mismo upang makipagkita ng maaga sa mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya. Sa koneksyong ito, ang aming pamilya Lim ay tiyak na tataas sa bagong antas. Tama. Kapag nangyari iyon, baka ang titulo ng nangungunang pamilya sa Ilog Lungsod ay mapunta sa aming pamilya Lim. Anumang minuto ngayon, ang panauhing parangal ni Ginoong Ramos ay dapat dumarating na. Wala na akong oras para sa kalokohang ito. Ngayon, mga gwardiya, itapon ang mag-asawang ito. Palayo dito. Anong lakas ng loob? Alam mo ba kung sino ako? Siyempre alam ko. Ikaw ang sisi ng Santos Group. Ngunit ito ang Grandview Hotel. Wala akong pakialam kung sino ka. Mga gwardiya, gawin ninyo. Sandali lang. Hayaan mo akong tumawag. Hayaan mo siyang tumawag. Tingnan natin kung anong mga lansangan ang kaya niyang gawin. Ken Kang, si Ethan Reyes ito. Binatang Gino Reyes, magandang araw. Si Ken Ramos ito na nagsasalita. Nakarating ka na ba sa Grandview Hotel? Nandito na ako. Sa lobby, may nakatagpo akong kaunting problema. Problema? Ang manager ng iyong lobby ay walang respeto kahit kailan. Hindi lamang niya pinunit ang imbitasyon na ipinadala sa akin ng 4 na dakilang pamilya. Nagbanta pa siyang itatapon ako. Sino sa palagay niya siya? Binatang Gino Reyes, bigyan mo ako ng 5 minuto. Ibaba ko agad ang aking mga tauhan. 3 minuto. Kung hindi kita nakikita sa loob ng 3, pagkatapos mamayang gabi, hindi ako makikita ng 4 na iyon. Ang kapal ng mukha mo. Si Ginoo Ramos ang pangkalahatang manager ng Grandview Hotel. Hindi siya basurang tulad mo, na maaari mo lang tawagin ng basta-basta. At ang lakas ng loob mong tawagin siya sa buong pangalan, gusto mo yatang mamatay. Seguridad, baliin ang mga binti niya, at itapon siya sa labas. May mga galaw ka pala, ha? Pero ito ang Grandview Hotel, pag-aari ng pamilyang Reyes ng imperial na lungsod. Hindi ito lugar para maggulo ka. Lahat ng tauhan ng seguridad, mag-report agad sa lobby. Yan lang ba ang kaya mo? Lene, nagmamalaki ka. Wala ka talagang pag-asa. Gawin nyo, sakupin siya. Shane Mendoza, ang lakas ng loob mo. Ginoo Ramos, ano nang ginagawa mo rito? Lene, kung hindi ako dumating, hindi ko makikita ang ginawa mo, Shane Mendoza. Anong nagawa mo? Gulo, Ginoo Ramos. Nabigo ako sa tungkulin ko ngayong gabi. Hinayaan kong makapasok ang dalawang, walang ingat na gago, na ito. Palalayasin ko sila kaagad. Bulag ka talaga. Ginoo Ramos, Tumahimik ka. Si Ken Ramos ng Grandview Hotel ay nagpupugay kay Gino Reyes. Ano? Anong nangyayari? Si Gino Ramos, ang pangkalahatang manager ng Grandview Hotel, bakit siya lumuluhod sa ganoong klaseng tao? Tumayo ka. Huli na si Ken Ramos, naghihintay ako ng parusa mo, Gino Reyes. Ang iyong maliit na manager ng lobby ay may lakas ng loob na punitin ang imbitasyon mula sa 4 na dakilang pamilya. Inutusan niya ang lahat ng seguridad. Naatakihin ako at ang kaibigan ko. Nagbanta siyang babaliin ang mga binti ko tungkol sa parusa. Ikaw ang bahala. Mahal, alam mo ba ang ginawa mo? Manager Ramos, ginagawa ko lang. Ang sinabi mong gawin, sab mo, ayusin ko ang lahat. Tumahimik ka. Guardia, ilabas siya rito. Simula ngayong gabi, tinanggal na siya sa Grandview Hotel. Ilagay siya sa ang blacklist ng hotel sa probinsya. Hindi na siya muling magtatrabaho sa industriyang ito. Manager Ramos, pakiusap, hindi mo pwedeng gawin ito. Dalhin siya palayo. Gino Reyes, ngayong araw, ang Grandview Hotel ay hindi naging magandang host. Sana'y maunawaan nyo ang aming sitwasyon. Ethan, hindi ka talaga. Si binatang Ginoo Reyes, di ba? Mukhang hindi mo kayang gawin ang pagpatay sa akin ngayon. Ikaw, sinasabi mo bang gusto mong patayin si Gino Reyes? Gino Ramos, isa lang siyang asong gala na aming pinalayas. Bakit mo siya binibigyan ng ganitong respeto? Bakit? Dahil si Gino Reyes, ang kagalang-galang na panauhin, na personal na inimbitahan ng 4 na dakilang pamilya ngayon, ay impossible yon. Sa itaas, Gino Reyes, paano naman ang mga taong ito? kaibigan ko si Binibini Santos. Siguraduhing maayos ang pag-aalaga sa kanya. Tungkol naman sa iba, gawin mo sa kanila ang gusto mo. Gino Reyes, dito po. Paumanhin po, Binibini Santos. Ngayong gabi, ang 4 na dakilang pamilya ay inimbita lamang si Gino Reyes. Kahit kayo po ay hindi pinapayagang umakyat. Hintayin mo lang ako, dito. Gino Reyes, ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya ay naghihintay na sa inyo sa pribadong lounge sa itaas. Maaari na po kayong umakyat. Tungkol naman sa mga taong ito, ako na ang bahala sa kanila. Samahan niyo si Gino Reyes. Ang Korporasyon Reyes, pangkalahatang manager ng sangay sa Ilog Lungsod. Felix Garcia.
Sa pagkakaalam ko, ang Korporasyon Reyes ay hindi pa nag-aanunsyo ng pangkalahatang manager para sa sangay nito sa Ilog Lungsod. May balita ba kayo? Wala. Kahit kami, wala kaming narinig. Kunin mo ang iyong card. Pabalik. Ito ay personal na paghirang mula mismo kay Kevin De La Cruz. Sa business conference bukas ng gabi. Inaasahang, ito ay ipapahayag ng publiko. Kaya bukas ng gabi, sa business conference ng Korporasyon Reyes, aasahan ko ang suporta ninyong apat na tito, para bantayan ninyo ako. Kung wala ng ibang bagay, maaari ka nang umalis. Ngayong gabi, ang misteryosong panauhin na ito, ay nakakuha ng napakalaking respeto mula sa inyong apat na tito. Naisip ko lang, kung ang isang nakababata tulad ko, ay magkakaroon ng karangalang makilala siya. Binata, ang paghahanap ng oportunidad ay isang magandang bagay. Ngunit ikaw ay wala pang sapat na katayuan para makilala siya. Opo, naiintindihan ko. Kung gayon, aalis na po ako. Magandang gabi po, Ginoo. Ito po ang VIP elevator. Ito ay nakalaan para sa kagalang-galang na panauhin ngayong araw. Mangyaring gumamit po kayo ng karaniwang elevator sa ibaba. Sige. Ginoo Reyes, tuloy po. Ethan. Hindi pwedeng mangyari yun. Malamang nagkamali lang ako ng pandinig. Seguridad. Hoy, anong akala mo ang ginagawa mo? Anong nangyayari dito? Palabasin niyo sila dito. Sandali lang. Ginoo Ramos, tingnan nyo, kami ay mga panauhing personal na inimbitahan ni Ginoo Garcia. Sigurado ka ba talaga dito? Kumpara kay Gino Reyes, wala siya. Ang lakas ng loob mo. Nasaan nagtatago yan si Ethan? Kakagaling ko lang sa pagpulong sa mga pinuno ng apat na dakilang pamilya. Ang tapang mong hampasin ako. Bantayan mo ang iyong bibig. Kung maglakas loob kang hindi rumespeto kay Gino Reyes muli, papanagutin ko ang buong angkan ng mga Garcia sa ginawa mo. Ken Ramos. Alam kong ang Grandview Hotel ay negosyo ng pamilya Reyes. Ngunit wala ka kundi isang hamak na manager ng hotel. Ako ang pangkalahatang manager ng buong sangay ng Korporasyon Reyes sa Ilog Lungsod. Sigurado ka bang gusto mong ipagtanggol ang lalaking iyon? Ang Korporasyon Reyes ay hindi pa nga nagtatag ng sangay sa Ilog Lungsod. Kaya anong pangkalahatang manager ang pinagsasasabi mo? Hayaan mong linawin ko, ni hindi ka karapat dapat magsipilyo ng sapatos ni Gino Reyes. Ngayon, lumayas ka sa paningin ko. Ken Ramos. Pagsisisihan mo to. Tayo na. Kay Raming bulag na tanga. Manager Ramos, gusto ko talagang malaman kung ano nga ba talaga ang pagkakakilanlan ni Ethan. Malinaw ang sinabi ni Gino Reyes, hindi ko maibubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Binibini Santos, pakiusap huwag niyo itong gawing mahirap. CJ, maghihintay na lang ako rito. Binibini Santos, dito po. Tuloy po kayo. Kamusta po, mga tito? Hayop ka. Ang tagal nating hindi nagkita. Tito Arthur, matalino pa rin po kayo gaya ng dati. Maupo ka. Halika, umupo ka. Ethan. Kakatapos mo lang magtapos ng kolehiyo, nang pamunuan mo ang negosyo ng pamilya Reyes. Kaming apat ay nagtuturo lang sa iyo ng mga dapat gawin. Pero ikaw, mabilis kang nagpakita ng tunay na galing sa negosyo. Sigurado kaming malapit ka nang makatayo sa sarili mong mga paa. Oo, Ethan. Alam mo, Ethan, ang aming apat na dakilang pamilya ay mabilis lang umunlad sa ilalim ng iyong pamumuno, Ethan. Tama. Mga tito, tama na ang papuri. Ano man ang mangyari, ako pa rin ang inyong si Ethan. Ethan, ang pangunahing dahilan kung bakit kami pumunta ay, gusto naming magkaunawaan muna tayo tungkol sa business conference bukas. Tama, Ethan. Ngayong ang Korporasyon Reyes ay papasok na sa Ilog Lungsod. Nakatakda na ba ang pangunahing partner na ang pamilya Lim? Hindi karapat-dapat ang mga Lim. Ano, ikaw at yung babaeng Lim? Hiwalay na kami ni Megan. Ano? Hiwalay na kayo? Anong nangyari, Ethan? Akala ko nga kakaiba kanina. Mga biyenan mo ang mga Lim. Bakit sila kukuha ng isang dayuhan mula sa pamilya Garcia para hilinging alagaan namin sila? Ang pamilya Garcia? Si Felix Garcia? Oo. Sandali, si Felix? Eksakto. Siya nga. At inaangkin niya na ang iyong pinsang si Kevin, ang nagtalaga sa kanya, bilang pangkalahatang manager ng sangay ng Ilog Lungsod. Kailan pa nagkaroon ng karapatan si Kevin, na kumitawan sa aming Korporasyon Reyes?
Isang walang kwentang paalitang pangako, at naglakas loob pa siyang magpaimprenta ng mga business card. Sa totoo lang, ang batang Garcia na iyon, ay isang ganap na tanga. Iniwan ako ni Megan, dahil sa kanya. Ano? Nakakagalit. Talagang katawa-tawa. Ang anak ni Feng Weidong ay talagang naglakas loob na pumunta rito at hilingin sa amin na alagaan siya. Alagaan siya? Pupuksain ko ang buong pamilya niya. Huminahon ka, Ethan. Kami, ang iyong mga nakatatanda, ay hindi hahayaang magdusa ka ng walang dahilan. Kaming apat na matatanda, ay titiyay kang mababawi mo ang lahat. Pero mga tito, pakiusap. Bago magsimula ang komperensya ng negosyo, panatilihing lihim ang aking pagkakakilanlan. Ayos lang yan. Pagdating ng panahon, sabik na sabik akong makita ang kahabag-habag na paghihinayang sa mga mukha ng mga lim. Kung gayon, Ethan, tingnan mo at hanapin ang iba pang mga kumpanyang makapukaw ng iyong interes upang palitan ang mga lim bilang pangunahing partner ng Korporasyon Reyes. Ang pamilya Santos ay isang magandang pagpipilian. Ang Santos Group. Ang mga Santos ang nangungunang pamilya sa Ilog Lungsod. Ang kanilang batang pinuno, si Chloe Santos, ay talagang mahusay. Sa palagay ko, karapat-dapat silang maging pangunahing partner ng Korporasyon Reyes. Sige, Ethan, nakuha ko na. Heto. Ito ay isang imbitasyon para sa komperensya ng negosyo bukas. Kung gayon, dapat kayong magpahinga. Magkita na lang tayo sa komperensya bukas. CJ. Si Ethan. Talaga bang inimbitahan siya ng apat na dakilang pamilya? Ginoo Garcia, hindi ba sa palagay mo na ang lalaking iyon ay may malakas na suporta talaga? Kahit na may suporta man siya, may hahambing ba yon sa Korporasyon Reyes? Ethan Reyes, Chloe Santos. May lakas ka pala ng loob na humarap. Bakit hindi mo sabihin sa amin, binatang Ginoo Garcia? Kung bakit hindi kami maglalakas loob na pumunta? Binibini Santos. Kahit na ang pamilya Santos mo, ang nangungunang pamilya sa Ilog Lungsod ngayon. Pero sa komperensya ng negosyo ngayong araw, mahigit kalahati ng mga dumalo ay mga dekalibreng elite mula sa imperial na lungsod. Hindi pa kasama rito, ito ay pinangasiwaan ng pamilya Reyes at ng apat na dakilang pamilya ng imperial na lungsod. Kahit sino sa kanila ay wala sa liga mo. Nakakatawa naman yan. Kung hindi kami karapat-dapat. Ibig sabihin ba, karapat-dapat ka? Siyempre. Hayaan mong linawin ko. Ang pinakamalakas kong baraha ay hindi ang apat na dakilang pamilya. Ito ay ang pamilya Reyes. Pagkatapos ngayong gabi, babawiin ko ang pamilya Santos mo mula sa trono nito bilang nangungunang pamilya at ibabagsak. Binibini Santos, pwede ka namang dumating ng mag-isa. Bakit mo pa isinasama siya? At ano naman ang pakialam mo? Ethan Reyes, huwag mong isipin na dahil nakakapit ka kay Chloe Santos at nakasuot ka ng magarang damit, ay makakapagpanggap ka ng mayaman. Sasabihin ko sa'yo, isa ka lang lalaking itinapon namin na lim, na parang basura. Kung may kahihiyan ka, dapat nasa tamang lugar ka na, kung saan ka nararapat. Hindi dito. Ang pagharap dito ay paghahanap lang ng kahihiyan. Sinasabi ko sa'yo, kung guguluhin mo ang pamilya Reyes ngayon, kahit si Chloe Santos ay hindi ka maililigtas. Sa tingin ko, kayo ang talagang malapit ng bumagsak. Binibini Santos, aaminin ko. Ang pamilya mo ay may impluensya. Noon, baka naging maingat ako, pero ngayon, teritoryo ito ng pamilya Reyes. Kaya sabihin mo sa akin, Binibini Santos. Kumpara sa pamilya Reyes, ano ba talaga ang pamilya mo? Megan, huwag mong sayangin ang hininga mo sa mga taong naghuhukay ng sarili nilang libingan. Ang mahalaga, ngayong gabi, ay ang pagtiyak sa unang pakikipagtulungan sa pagitan ng pamilya Lim at ng mga Reyes. Megan, tama si Ginoo Garcia. Hindi na kailangang mag-aksaya ng salita sa kanila. Pasok na tayo. Hindi tayo pwedeng mahuli. Papasok na tayo sa komperensyang iyon. At magiging pangunahing kasosyo ng Korporasyon Reyes. Habang ikaw, naiwan dito sa labas na nanunood. Tara na. Sandali. Sino ang nagsabing naiwan kami dito sa labas na nanunood? Ibig mong sabihin, may kakayahan kang makipagkompetensya sa akin, doon sa taas ngayong gabi. Makakapasok ako kahit kailan ko gusto. Pero ikaw, kung sasabihin kong hindi ka makakapasok, hindi ka makakatapak sa loob. Ano yon? Sinabi mo, hindi tayo makakapasok. Ethan, iyon na siguro ang pinakamalaking biro na narinig ko sa buong taon. Naiintindihan mo ba yun? Bakit hindi mo tinang mabuti ito? Ibinigay ni Felix sa akin ang imbitasyong ito. Ang pamilya ko, ang mga Lim, ay maaaring pumasok kahit kailan namin gusto. At ikaw, Ethan, hindi ka kailanman magiging karapat-dapat sa ganitong imbitasyon. Hindi sa buong buhay mo. Isang imbitasyon lang yan. Anong malaking bagay? Hindi mo pa ba naisip yun? Ibinigay ni Felix sa akin ang imbitasyong ito. Ano pa bang magagawa mo para sa akin? Ang pagsasama sa iyo ay nagdudulot lamang ng kahihiyan sa akin, at sa aking pamilya. Sa totoo lang,
Hindi ka na nga karapat-dapat na tumayo sa tabi ko. Mali ang pagkakaintindi mo. Ikaw ang hindi karapat-dapat na tumayo sa tabi ko. Bawiin ang access para sa mga pamilyang Lim at Garcia. Sino ka ba? Terra na. Heto, ang aking imbitasyon. Paumanhin, hindi ka maaaring pumasok. Anong sinasabi mo? Dahil ang imbitasyong ito mo, ay binawi na. Walang saysay. Nagbibiro ka lang. Tama. Wala namang problema sa imbitasyong ito. Paano naging walang saysay? Galing ako sa pamilya Garcia ng Ilog Lungsod. Tingnan mo ito, walang exception ang pamilya Garcia. Dahil ang imbitasyon ninyong ito, ay kinansela na rin. Imposible. Kasama ako ng Korporasyon Reyes. Malapit na akong italaga bilang pangkalahatang manager dito sa Ilog Lungsod. Ang mismong imbitasyong ito. Kahapon ko lang natanggap, direkta mula sa mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya. Talagang imposibleng walang saysay ito. Kanina ko lang din natanggap ang mensahe. Ang tiyak na nilalaman ay, sandali lang, titingnan ko ang mensahe. Tungkol sa business conference ngayong araw, ang mga imbitasyon para sa pamilya Lim ng Ilog Lungsod at sa pamilya Garcia ay pawang walang saysay. Ang mga pamilya Lim at Garcia ay hindi pinapapasok. Sinasabi mo ba na isang tawag lang mula kay Ethan ay sapat na para matanggal kami? Hindi ito maaaring mangyari. Ang boss ko, si Ginoong Arthur Santiago mismo ang nagpadala nito. Kung mayroon kayong mga tanong, direkta ninyo siyang tanungin. Kailangan kong malaman. Bakit bigla-bigla, hindi kami pinapapasok? Paumanhin. Sumusunod lang ako sa utos. Hindi ko trabahong magtanong kung bakit. Ano ba ang nangyayari? Megan. Talagang gusto kong malaman. Bakit lahat ng sinasabi niya ay paniniwalaan mo, pero kahit isa sa mga sinasabi ko ay hindi? Pero, dapat naniniwala ka na sa akin ngayon, di ba? Sabi ko hindi ka makakapasok. At hindi nga. Ethan, ano ba ang pinagpapanggap mo? Kung hindi kami makakapasok, akala mo ba makakapasok ka? May imbitasyon ka ba? Hindi niya kailangan ng imbitasyon. Bakit hindi? Siya ang kasama ko ngayong gabi, kaya hindi niya kailangan. Binibini Santos, ang Ginoong ito ba ang iyong asawa? Hindi. Kung gayon, siya ba ang iyong kasintahan? Hindi siya. Pero kung si Ethan ay papayag na makasama ako, iyon ang pinakamalaking karangalan sa buhay ko. Binibini Santos, ako ay humihingi ng paumanhin. Pero hindi siya maaaring pumasok. Bakit? Ayon sa mga patakaran, para sa mga dadalo sa komperensya ng negosyo ngayong gabi, mula man sila sa pamilya sa Ilog Lungsod o sa Imperial na Lungsod, bawat pamilya ay may isa lamang, imbitasyon. Isang imbitasyon ay para lamang sa isang kasama o 2 miyembro ng pamilya. Ang Ginoong ito ay hindi yung legal na kasama o miyembro ng pamilya. Ayon sa mga patakaran, ang Ginoong ito ay hindi maaaring papasukin. Kanina, hindi ba't medyo mayabang ka? Paano ka? Nabigo ng napakabilis? Sino ang nagsabing nabigo ako? Dahil hindi ako makakapasok bilang kasama ni Binibini Santos, gagamitin ko na lang ang sarili kong imbitasyon. Ikaw, paano ka magkakaroon ng imbitasyon? Security. Siyasating mabuti siya, peke iyan sigurado. Ang iyong imbitasyon. Tuloy po kayo, kagalang-galang na panauhin. Kagalang-galang na panauhin. Anong kagalang-galang na panauhin? Sigurado ka bang tama ang nakita mo? Ang imbitasyong ito ay hindi lamang tunay. Ito rin ang pinakamataas na antas ng VIP na imbitasyon. Ang may-ari nito ay may mga pribilehiyo. Maaari siyang magsama ng kahit ilang tao sa loob ng venue. Imposible. Kahit ako, hindi makakuha ng isa. Ang isang imbitasyon na may ganoong kataas na kwalifikasyon. Paano ito nakuha ni Ethan? Lahat ng mga imbitasyong ito ay nakarehistro sa tunay na pangalan. Pwede bang sabihin mo kung kaninong pangalan ang nakasulat dito? Nakasulat dito ay Ethan Reyes, Ginoo Reyes. Imposible. Ang isang VIP na imbitasyon ay nangangailangan ng malaking ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan para lang makakuha ng isa. Ethan, talunan ka. Paano mo nakuha ang isang VIP na imbitasyon? Kung tatanungin mo ako, malamang ninakaw niya yon. Binibini Santos. Nagiging defensive ka na ngayon, ano? Mali ba ang aking kapatid na lalaki? Kung isang ordinaryong imbitasyon lang sana, ang kanyang ipinakita. Baka naniwala pa ako na totoo iyon. Pero ito ay isang VIP na imbitasyon. Sa tingin mo ba, kung hindi ninakaw, may pagkakataon ba siya na makuha ang imbitasyong ito? Huwag mo akong husgahan. Sa iyong makikitid na pananaw, ang imbitasyong ito, matapat ko itong nakuha. Ah, matapat, talaga. Kaya hayaan mo akong magtanong sa iyo. Mayroon ka bang anumang ari-arian, anumang real estate, o isang kumpanyang nakalista sa iyong pangalan? Ang kapal ng mukha, hanggang sa maglakas loob pang sabihing matapat.
Paano mo nakuha ang VIP na imbitasyong ito? Megan, sa iyong limitadong pangunawa, ang iyong pamilya Lim ay tiyak na mananatiling isang pangalawang antas na pamilya. Kapag naunawaan mo na si Ethan, ay isang taong hindi mo maaabot. Pagsisisihan mo ang iyong ginawang desisyon. Nandyan ka na naman sa hindi maaabot. Binibini Santos, wala ka bang bagong material? Kung ganoon, hayaan mong ulitin ko. Siya, si Ethan Reyes, ay isang taong naglalaba at nagluluto lang. Isang walang silbing asawang bahay. Ang pagsama sa kanya, ay magpapababa lang sa iyo. Magpapababa sa akin. Nasabi ko na, kung makakasama ko si Ethan, iyon ang pinakamalaking karangalan sa buhay ko. Binibini Santos, ikaw ang reyna ng negosyo ng Ilog Lungsod. Ang pinuno ng nangungunang pamilya sa Ilog Lungsod. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ka magkakagusto sa isang lalaking tulad niya. Pagdating sa kakayahan, mas mahusay ako kaysa sa iyo. Pagdating sa katayuan, ang pamilya ko ay higit na nakaangat kaysa sa iyo. Anong karapatan mo para pagdudahan ang pinili ko? At saka, nandito ngayon si Binatang Ginoo Garcia, sa tabi mo. Hindi mo ba nakikita na ang pagkahawak-hawak mo sa dating mo at ang pagsisikap mong siraan siya ay nakakahiya? Ako ang nakakahiya. 5 taon akong naging asawa niya. Mas kilala ko kung anong klaseng tao siya kaysa sa iyo. Uulitin ko. Wala siyang iba kundi isang walang silbing asawang bahay na marunong lang maglaba at magluto. Ang kaya niyang gawin. Kayang-kaya ng kahit sinong yaya. Bulag ka lang at walang alam. Dahil sa iyong makasariling hangarin, iniwan mo ang isang mabuting asawa tulad ni Ethan. Hindi mo siya pinahalagahan. Ako ang magpapahalaga sa kanya. Tara na. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na agawin ang babae mula sa akin, si Leo Cruz. Alam ko kung sino ka. Wala ka kundi isang pinabayaang asawa na pinalayas ng pamilya Lim. Ethan Reyes, Tama, ako si Ethan Reyes. At ikaw, sino ka? ang panganay na anak at tagapagmana ng pamilya Cruz sa imperial na lungsod. Ang tagapagmana ng pamilya Cruz, si Leo Cruz. Sandali, ang pamilya Cruz ba yon? Ang pangalawa lang sa 4 na dakilang pamilya? Ay, si Binatang Ginoo Cruz mismo. Isang karangalan. Ganoon din. Si Chlo Santos ay nakatali pa rin sa akin sa pamamagitan ng kontrata ng kasunduan sa kasal. Siya pa rin ang aking kasintahan. Pero narinig ko lang na sinabi niyang gusto ka niya at gusto niyang makasama ka. Ninakaw mo ang babae ko. At may lakas ka pa ng loob na tumayo dito at magsabing isang karangalan. Una sa lahat, si Binibini Santos at ako ay magkaibigan lang. Hindi ko kailanman inangking kasama ko siya. Kaya paano ko siya nainakaw? Pangalawa, ang kontrata ng kasunduan sa kasal ay isang tanikala lamang mula sa nakaraan. Hindi nito mapipigilan ang kalayaan ng mga makabagong tao. Tungkol naman sa pagpili ni Binibini Santos, iyon ay kanyang karapatan. Wala tayong karapatang makialam. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Anong lakas ng loob mo para kausapin ako ng ganyan? Leo, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero ang taong mahal ko ay si Ethan. Ang gusto kong makasama ay siya rin lang. Sana igalang mo ang aking pagpili. At pakiusap, magpakita ka naman ng kahit kaunting dignidad. Kahit na pangalawa lang ang pamilya Cruz sa imperial na lungsod, mas mataas pa rin sila kaysa sa lahat ng pamilya sa Ilog Lungsod. Ang pamilya Santos ay malayong-malayo sa antas ng pamilya Cruz. Ano ba iniisip ni Chloe Santos? Eksakto. Itong si Chloe Santos, tinatanggihan ng isang prime resource tulad ng pamilya Cruz, at iginiit na piliin ang isang lalaking pinalayas ng pamilya Lim. Ay, Ethan, kaya, manloloko ka rin pala ng pamilya. At sino ka ba? Kumusta, Binatang Ginoo Cruz? Ako si Felix Garcia, anak ng pinuno ng pamilya Garcia dito sa Ilog Lungsod. At ako ang itinalaga bilang pangkalahatang manager ng sangay ng Korporasyon Reyes sa Ilog Lungsod. Ako ay makapagpapatotoo. Ang lalaking iyon, si Ethan Reyes, alam na alam ang kasunduan ninyo ni Binibini Santos. Patuloy siyang nanliligaw sa kanya. Sinira niya ang kasunduan ninyong dalawa ni Binibini Santos. Talagang walang hiya yon. Tama. Habang kasal pa siya sa aking kapatid na babae na si Megan, nakikipagrelasyon na siya kay Binibini Santos. Ngayon, dahil sa impluensya ni Binibini Santos, nang aapi siya sa aming pamilyang Lim. Ano ba kayong dalawa? Ano't nangahas kayong magkalat ng kasinungalingan tungkol sa akin? Babae ko siya. Ginoong Cruz, pakihinay-hinay lang po. Hindi namin sinasadya naman aire kay Binibini Santos. Nagbibigay lang kami ng magandang paalala. Akala mo makakalapit ka sa akin? Hindi ka nga karapat-dapat. At ikaw, anong klaseng walang kwenta ka? Ano't nangahas kang makipagkumpetensya sa akin? Karapat dapat man o hindi. Hindi iyo ang desisyon. Iminumungkahi kong malaman mo ang iyong lugar. O pagsisisihan mo ito. Leo, tama na yan. Huwag mo siyang galawin at pagsisisihan mo. Chloe, kilala mo ako. Walang hindi ko gagawin. Kahit ano, mag-isip kang mabuti. Putulin mo ang relasyon mo sa kanya. Sa ganoon, maaari pa nating maibalik ang kasunduan natin. Maaari kong ipagpanggap na wala nang nangyari sa mga ito. Ngunit kung ipipilit mong sirain ang kasunduan,
Sisiguraduhin kong ang iyong pamilyang Santos ay magbabayad ng mahal. Hayaan mong linawin ko ito. Ang gusto ko lang ay makasama si Ethan. Kahit anong banta ang ihagis mo sa akin, desidido na ang isip ko. Magsisisi ka sa ginawa mo. Wala talagang pag-asa. Mga kagalang-galang na panauhin. Magsisimula na ang kumperensya ng negosyo. Lahat po, huwag nang magtagal sa pasukan ng hotel. Aayusin kita pagpasok natin sa loob. Ang pagpapagalit mo sa pamilya Cruz dahil sa akin, hindi yon katumbas. Katumbas ito. Hindi ka ba natatakot na sisirain ng pamilya Cruz? Ang Santos Group mo? Kahit kaunti, hindi. Kung hindi dahil sa iyo, wala na ang Santos Group ngayon. Kaya kung ang Santos Group ay talagang mabangkarote, ituturing ko lang yon na pagbabalik sa unang araw na sinimulan kitang habulin. Tara na. Tara na. Ethan, ikaw ang magiging sanhi ng pagkawasak ng pamilya Lim. Galit na galit ako. Ginang Lim, huwag po kayong padala sa galit. Naniniwala ako na si Binatang Ginoo Cruz ang bahala sa kanya para sa atin. Bukod pa riyan para sa gabing ito. Kung makakalabas pa siya ng hotel ng buhay, ay walang nakakaalam. Pero ang problema ngayon, kung makalampas tayo sa komperensyang ito, ang pangunahing partner ng Reyes Corporation ay hindi na tayo. Tatawagan ko ang pangalawang anak ng Reyes Corporation ngayon din. At hihingi ako ng pabor para makapasok tayo. Tama. Tumawag ka na ngayon. Excited ka? Kung ang Santos Group ay makuha ang pabor ng Reyes Corporation at makakuha ng deal, ang market value ng Santos Group ay maaaring doblehin pa. Siyempre naman. Pero, hindi ganoon kadali. Paano kung sabihin ko na ang Santos Group ang magiging unang partner ng Reyes Corporation? Maniniwala ka ba? Salamat sa tiwala, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi lang ito tiwala. Ito ang katotohanan. Sa kasalukuyang potensyal ng Santos Group at sa iyong kakayahan, ang pagkuha ng atensyon ng Reyes Corporation ay dapat na napakadali lang. Parang napakadali naman ang sinasabi mo. Ang mga Cruz ay nakikipag-ugnayan sa maraming eliteng pamilya sa imperial na lungsod. Tingnan mo doon. Sino ang dalawang kasama ni Leo? Si Howard Dan iyon ang pinuno ng pamilyang Tan ng imperial na lungsod. At si Singo ang pinuno ng pamilyang Go. Pareho silang top tier na elite sa imperial na lungsod. Sa mga mabibigat na tulad nila na sumusuporta kay Leo, ang sansa ng pamilya ko ay hindi maganda. Teka lang, magtiwala ka naman ng kaunti. Naniniwala ako sa'yo. Aba, Chloe. Ang tagal nating hindi nagkita. Ginootan, Ginoogo, matagal-tagal na nga. Oh, at sino naman itong gwapong lalaki? Ipapakilala ko siya. Ito si Ethan Reyes. Siya ang aking... Isang pinabayaang asawa lang, nakakalabas lang sa isang walang pangalang pamilya. Chloe Santos. Bulag ka ba? Nahulog ang loob sa ganitong klaseng lalaki. Leo, bantayan mo ang iyong bibig. Ethan, bakit hindi ka muna umupo? Sandali. Binatang Ginoo Cruz. Ano iyon? Ang upuang iyon. Hindi ka karapat dapat na umupo dyan. Tama si Binatang Ginoo Cruz. Ang upuang ito. Hindi mo karapat dapat na umupo dito. Chloe, bakit hindi mo na lang siya dalhin sa ibang upuan? Humanap ka ng ibang lugar. Ginootan. Tungkol sa business conference ngayong araw. Sa palagay mo ba may ganyang upuang walang kwenta? Ano? Bawal ba akong umupo? Wala kang karapatang magsalita dito. Akala mo ba kapantay mo kami? Anong nagbigay sa'yo ng karapatang kausapin kami? Kung pag-uusapan ng katayuan sa lipunan, malamang, hindi ka nga, karapat-dapat na pansinin ko. Ang lakas ng loob mo, walang galang na gago. Alam mo ba, na lahat ng dumalo sa business conference ngayong araw, ay mga top-tier elite mula sa imperial na lungsod. Ikaw, isang pinabayaang asawa na pinalayas, ng isang pangalawang antas na pamilya mula sa ilog lungsod. Naglakas loob pang magsalita ng kalokohan dito. Ginootan, Ginoogo. Kayo, sa huli, ay mga top-tier elite ng imperial na lungsod. Ang magtaltalan dito tungkol sa maliliit na bagay ay medyo mababa sa inyong estado, hindi ba? Estado. Nagsasalita ka ng estado. Siya ay wala ng karapatang narito.
Bakit wala akong karapatan? Ako ay pumasok sa bulwagang ito, ng hayagan at lihay timo. Pareho lang ang imbitasyon natin. Anumang upuan na maaari mong kunin, natural na maaari ko ring kunin. Oh, natural mong maaaring kunin. Alam mo ba, na ang pag-upo sa business conference ngayong araw, ay mahigpit na nakaantas. Ang mga makakaupo sa unang hanay, ay pawang mga may VIP na imbitasyon. Kaya't idilat mo ang iyong mga mata. At tingnang mabuti ang imbitasyong ito. Oh, itong na imbitasyon. Malamang ninakaw niya iyan sa kung saan. Chloe. Sa simula, ang upuan sa unang hanay ay nakalaan para sa iyo. Ngunit, ngayong kasama mo ang isang lalaki na mababa sa iyo, ibaba nito ang iyong estado. Kaya, nawala na ang iyong pwesto sa unang hanay. Sobra na talaga ang lakas ng loob mo. Chloe, narito kami ni Ginoogo upang turuan ng isang nakababata tulad mo ng leksyon. Naiintindihan mo. Tama. Pinanood namin si Leo habang lumalaki. Ipinagkanulo mo ang kanyang tiwala. Kahit pagalitan kanya ng todo, o kaya isampalin ka man niya, kailangan mo lang itong tiisin. Chloe, ano ba ang nasa isip mo? Sa halip na maging ginang Cruz, kailangan pang makipag-ugnayan ka sa ganitong klaseng lalaki. Ikaw, ano ba ang punto? Hindi ko kailanman naramdaman na ang pagsama kay Ethan ay isang kompromiso. Huwag mong sisihin ang mangyayari sa susunod. Kung hindi ko makukuha ang isang bagay, walang sinuman ang makakakuha. Mga gwardya, itapon ninyo ang kahiyahiyang magkasintahang ito. Palayo dito. Sandali. Kung ako ay mapapaalis ngayon, ang business conference na ito ay tapos na. Ang mga dakilang pamilya mula sa imperial na lungsod na narito ngayon, kahit na ang pinakamababa sa kanila, ay 100 beses na mas makapangyarihan kaysa sa pamilya Santos. Akala mo ba ang pag-asa kay Chlo Santos ay makakapigil sa akin? Si Chloe ay hindi ko saklay. Ako ang aking sariling pinakamalaking lakas. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Chlo, tingnan mo. Ito ang pinili mo. Leo, huwag mo nang ipilit. Chlo, gagawin mo talagang kaaway ang pamilya Cruz. Pag-isipan mong mabuti. Ikaw ang may kagagawa nito. CJ, ikaw, akala mo kayang-kaya mo ang pamilya Cruz. Parang langgam na gustong gibain ang puno. Nakakatawa. Chloe, talagang ikinadismaya mo kami, ang mga nakatatanda sa'yo. Nang lubos. Sa palagay ko, ang matagal mong pagsasama sa basurang ito mula sa kangkungan, ang nagpabulok sa utak mo. Chlo, kung ganoon, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Sa loob ng 3 minuto, babagsakin ko ang pamilya Santos ng Ilog Lungsod. Chlo, kung handa ka pang tuparin ang kontrata ng kasunduan sa kasal natin, baka pagbigyan kita at kanselahin ito. Kung hindi, sa loob ng 3 minuto, ang pamilya Santos mo ay mapapawi sa mapa ng imperial na lungsod. Chloe, binibigyan ka ng pagkakataon ni Binatang Ginoo Cruz. Hindi mo ba kayang lunukin ang iyong orgulyo at humingi ng tawad? Gusto mo bang wasakin ang pamana ng pamilya mo? Ang isang pirasong papel mula sa henerasyon ng ating mga magulang ay walang karapatang pigilan ako sa piling ng minamahal ko at lalong walang karapatang pilitin akong humingi ng tawad. Kahit bumagsak man ang pamilya Santos. Dahil iyon sa kanyang kalupitan. Chloe, lagi mo akong inaalalayan. Ngayon, ako naman. Talagang matapang ka. 1 minuto. Hanggang sa mawala ang pamilya Santos sa Ilog Lungsod. Ikaw, isang walang kwentang tao. Ang magtatanggol sa kanya. Bantayan mong mabuti ang pamilya Santos sa Ilog Lungsod. Depensahan ang bawat komersyal na atake mula sa imperial na lungsod. Kung bumaba kahit kalahating punto, ang presyo ng stock ng pamilya Santos ng Ilog Lungsod, pananagutan mo sa akin. Ang lakas ng loob mo. Chlo Santos, tingnan mo ang lalaking gusto mo, napakatanga niya. Nagsasalita ka pa. Akala mo ba? Lahat dito ay tanga. Kung ganoon, magpustahan tayo. Kung, sa loob ng 3 minuto, ang stock ng pamilya Santos sa Ilog Lungsod
ay bumaba kahit kaunti. Hindi mo na kailangan pa akong paalisin. Aalis ako ng kusa, ngunit kung humiwalay man lang ang stock ng pamilya Santos. Ikaw, binatang Ginoo Cruz, ang magso-sorry sa akin. Yee, ginagawa mo lang ang sarili mong hukay. CJ, sang-ayon ako. Sa kapangyarihan ni Binatang Ginoo Cruz, sa loob ng 3 minuto, kaya niyang give-away ng isang pamilya sa ilog lungsod. Kahit ang mga milyonaryo sa imperial na lungsod, ay hindi makakapigil sa kanya. Tapos na ang 3 minuto, tingnan nating lahat. Kung nag-iba na ba ang pamilya Santos o hindi. Ano, ang stock ng Santos Group? Hindi lang bumaba. Tumaas pa. Imposible. Paano ito nangyari? Ano ang nangyayari? Kayong mga walang kwenta. Hindi nyo magapi ang isang maliit na pamilya sa ilog lungsod. Ganoon ba kahirap? Gino Cruz, hindi namin alam ang nangyari. 1 minuto ang nakalipas. Bilyon-bilyong piso ang pumasok sa capital market. Matigas na hinarang ang aming pag-atake sa merkado. At napakalakas ng kalabang kapital. Talagang hindi namin kaya. Ano? Binatang Ginoo Cruz, natalo ka. Ngayon, Binatang Ginoo Cruz, oras na para tuparin ang ating pastahan. At humingi ng tawad sa akin. Sino ba talaga siya? At siya ay isang Reyes. Siguro, siya ay mula sa pamilyang Reyes ng imperial na lungsod. Ethan Reyes. Impossible. Paano mo posibleng magkaroon ng otoridad na maglipat ng bilyon-bilyon? Isang pagkakataon. Ito ay tiyak na isang pagkakataon. Natalo ka. Ang pastahan ay pastahan. Sa tingin mo magsusori ako sa'yo? Panaginip mo yan. Ano? Natalo si Binatang Ginoo Cruz, at ngayon ay sinusubukan niyang umiwas? Kung ako ang natalo ngayon, sana, niyurakan mo na ako at inilahad. Binatang Ginoo Cruz, kung ikaw ay nag-iisip na umatras, hindi ko sesamain yan sa'yo. Ipinapakita niya ang lubos na kawalang galang sa pamilyang Cruz. Si Binatang Ginoo Cruz na ito, dapat ay humingi na lang ng paumanhin ng may dangal. Tingnan mo siya ngayon, humihingi man siya ng paumanhin o hindi, ginawa na niyang katawa-tawa ang sarili niya. Leo. Kaya kami ni Ethan ay pinapayagan ng umupo ngayon? CJ, Hindi yan ang upuan ko. wala dito. Ang upuan ko ay nandoon. Ang upuang iyon, ang upuan ng karangalan. Gusto mong umupo doon. Nababaliw ka ba? Ang upuang iyon ay laging para sa akin. Ang upuang yan, para sa akin talaga yan. Ethan, narinig ko noong isang araw. Sa signing ceremony ng Lim at Santos, bigla ka na lang dumating at inagaw ang upuan ng karangalan. Ano? Gusto mo ulit gawin yan ngayon? Sayang, isang upuan lang ang nandito. Chloe, mananatili ka pa rin ba sa tabi ko? Karanganlan ko yan. Chloe, nababaliw na siya. Papunta siya sa kapahamakan, at sasamahan mo lang siya. Huwag kang magpakagago, alam kong gusto mo lang akong gantihan, pero hindi ito panahon para maglaro, walang paraan, panonoorin kitang magpakasugod sa apoy. Ikaw. Ngayon ako, si Chloe Santos, ay nasa tabi ni Ethan Reyes. Kahit ibig sabihin nito ay magkasama tayong babagsak, hindi ako magsisisi. Hindi ka talaga natatakot? Ano man ang mangyari ngayon, nasa tabi mo ako. Ang kapal ng mukha ninyong dalawa, ang upuan ng karangalan sa piging ngayong gabi, ay para lamang sa panauhin, na pinakamataas ang pagtingnan ng 4 na dakilang pamilya, sa kanila. Sino sa palagay ninyo ang inyong dalawa? Bumaba kayo dyan ngayon din. Bumaba. Chloe Santos. Magsisimula na ang business conference. Bumaba ka na ngayon. Paano mo nalaman na hindi ako ang malaking tao na hinihintay ninyong lahat? Dumating na si Director Lee. Hindi ba yan si Director Lee, ang direktor mula sa dibisyon ng negosyo ng Reyes Corporation? Siya ang namamahala sa buong business conference na ito, at siya ang may huling pasya sa resulta. Leo Cruz, panganay na anak ng pamilya Cruz, ay bumabati kay Director Lee. Anong nangyayari dito? Director Lee. May asong gala na nakapasok sa business conference ngayon. Asong gala? Tama. Siya, Ethan Reyes. Isang pinabayaang asawa na pinalayas ng isang pangalawang antas na pamilya. Hindi niya alam ang kanyang lugar, at nagkakagulo siya mismo dito. Talaga namang nagkakagulo siya. Akala mo pwede kang umupo dito? Hindi mo ako kilala? Lene, sino ka ba? Bakit naman? Ang upuang ito ay para lamang sa isang tao, ang binatang Ginoo ng pamilya Reyes. Bumaba ka dyan ngayon din. Chloe, wala nang makakapagligtas sa iyo ngayon. Bingi ka ba, o tanga?
Sinabi ko ngayon din, kailangan ko pa bang ulitin? Director Lee. Hindi pa tayo nagkikita, hindi kita masisisi. Ako ang binatang Ginoo ng pamilya Reyes. Ikaw nga. Siya. Siya nga ba talaga ang binatang Ginoo Reyes? Imposible. Impossible. Ano ba? Isa lang siyang asong gala na pinalayas. Paano siya magiging binatang Ginoo Reyes? Lene, binatang Ginoo Reyes. Mga tanga kayo, paano ninyo napaniwalaan na ang isang asong gala ay ang binatang Ginoo Reyes? Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang binatang Ginoo Reyes. Naisip mo na ba kung paano ka mamamatay? So, sinasabi mong galing ka sa Korporasyon Reyes, ang direktor ng Departamento ng Pamumuhunan. Bakit hindi kita nakita dati? Baguhan ka ba? Ilang taon na akong nasa pamilya Reyes, pero wala akong ideya na ikaw ang binatang pinuno. Ethan Reyes, ano ang masasabi mo ngayon? Si Director Lee ay isang mataas na ehekutibo sa Korporasyon Reyes. Paano niya hindi makikilala ang binatang Ginoo Reyes, ang magpanggap bilang binatang Ginoo Reyes? Tingnan mo na lang kung paano kita aksyonan. Chloe Santos, huwag kang matigas ang ulo. Bumaba ka rito ngayon din. Pagmano ka kay Director Lee at humingi ng tawad. Director Lee. Sandali lang nawala sa sarili si Chloe. Hindi niya sinasadya. Pakiusap maging maawain po kayo. Ang reputasyon ng pamilya Cruz sa imperial na lungsod, kailangan kong magpakita ng respeto. Tungkol naman sa pamilya Santos ng Ilog Lungsod, papalampasin ko muna ito. Pero ang pagpapanggap mong ikaw ang binatang Ginoo Reyes, at ang lakas ng loob mong umupo sa kanyang eksklusibong upuan, ay isang direktang hamon sa otoridad ng pamilya Reyes. Hindi mapapatawad ang kasalanang ito. Dapat kang patayin. Eksakto. Hindi mapapatawad. Nararapat sa kamatayan. Isinilang akong binatang Ginoo ng pamilyang Reyes. Hindi mo ako kilala? Hayaan mong itanong ko ito sa'yo. Talaga bang ikaw ang direktor ng Departamento ng Pamumuhunan? Nasa pintuan ka na ng kamatayan at ayaw mo pang aminin. Anong lakas ng loob mong siraan si Director Lee? Malinaw na gusto mong mamatay. Mga gwardya, hulihin ang impostor na ito. Dalhin siya. Ikulong siya. Hayaan ang tunay na binatang Ginoo ang bahala sa kanya. Simon Lee, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Sabihin mo sa akin. Sino nga ba ang nag-utos sa'yo na Sir-an ako? Lene, peke ay peke. Pagsira. Magpahinga ka na. Tungkol naman sa'yo, ang binatang Ginoo ng pamilyang Cruz ay namagitan para sa'yo. Dahil sa respeto sa kanya, pumayag akong palampasin ka. Pero, malinaw na hindi mo alam kung kailan titigil. Kaya huwag mo nang sisihin ang pamilyang Reyes sa pagpaparusa sa'yo ng walang awa. Ano pang hinihintay nyo? Hulihin siya! Simon Lee. Ikaw, isang alila ng pamilya Reyes. Paano ka nang ahas na magsalita? Sa iyong amo ng ganoon ng tono? Ano? Punong Katiwala Reyes. Ikaw, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Oo nga pala. Siya ang punong kitiwala ng pamilya Reyes. Si Luis Reyes. Narito mismo si Punong Katiwala Reyes. Mukhang ang dalawang ito ay mga patay na. Ano ang sinabi mo? Sinabi mo, sino ang mamamatay ngayong gabi? Ako. Pag-uusapan natin ito mamaya. Mga gwardya. Punong Katiwala Reyes. Ako. Punong Katiwala Reyes. Ang dapat mong harapin ay ang impostor na ito na nagpapanggap bilang binatang Ginoo Reyes. Ha? Punong Katiwala Reyes. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Binatang Ginoo Cruz. Pag-uusapan natin ang ating utang mamaya. Simon Lee, kilala kita. Hindi ka naman ganyan katapang dati. May ginawa ka sigurong paghihimagsik. Sino ang nag-utos sa'yo? O may utang ka ba sa isang tao? At binablackmail ka nila? Punong Katiwala Reyes. Ako. Sige, sige. Huminahon ka. Ang aming pamilya Reyes ay may higit pa sa sapat na paraan upang pilitin kang sabihin sa amin kung sino ang nasa likod nito. Dalhin siya palayo. Punong Katiwala Reyes. Ako, wala akong magawa. Pakiusap kahabagan niyo ako. Binatang Ginoo. Pakiusap kahabagan niyo ako. Ang iyong mapagkumbabang lingkod ang punong kitiwala ng pamilya Reyes at pangalawang pangulo ng Reyes Corporation, si Luis Reyes, ay bumabati sa binatang Ginoo. Tito Luis, tumayo ka po. Punong Katiwala Reyes. Binatang Ginoo Reyes. Maaari bang siya nga ba talaga ang binatang Ginoo Reyes? Imposible. Punong Katiwala Reyes. Ano ang ibig mong sabihin? Binatang Ginoo Cruz. Ako dapat ang nagtatanong niyan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, imposibleng siya ang binatang Ginoo Reyes. Ang pagkatao ng aming binatang Ginoo ay hindi mo dapat pagdudahan. Punong Katiwala Reyes. Tungkol sa bagay na ito, baka nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Oo. Siya. Siya ay isang asong gala na pinalayas ng pamilya Lim ng Ilog Lungsod. Iyan lang ang nagpapatunay na bulag ang pamilya Lim ng Ilog Lungsod. Masyadong bulag para makilala ang isang tunay na dragon. At hindi ka rin naiiba.
Ngayong gabi, sino mang magpakita ng kawalang galang sa aming binatang Ginoo, ay kawalang galang sa pamilya Reyes. Hindi mag-aatubili ang pamilya Reyes na puksain sila. Ang pamilya Go ng imperial na lungsod ay humihingi ng paumanhin sa binatang Ginoo Reyes. Ang pamilya Tan ay humihingi rin ng paumanhin sa binatang Ginoo Reyes. Leo, nakikipag-away ka ba sa pamilya Reyes? Hindi lang ako naniniwala na siya ang binatang Ginoo Reyes. Ang katayuan ng aming binatang Ginoo ay hindi mo dapat pagdudahan. Sa pagkakaalam ko, ang bawat pinuno ng pamilya Reyes ay nagpapamana ng isang pamanang alaala sa kanilang magiging kahalili. Kung babae, ito ang singsing ng sagisag ng Phoenix. Kung lalaki, ito ang singsing ng sagisag ng Dragon. Ethan, kung gusto mong patunayan na ikaw nga ang binatang Ginoo Reyes, ipakita mo sa amin ang singsing ng sagisag ng Dragon. Pakita mo. Eksakto. Dahil lang sasabi mo, binatang Ginoo Reyes na siya. Kailangan niyang magpakita ng ebidensya para patunayan yon. Oo, nasaan ang ebidensya? Tama. Leo, hindi mo ako mapipilit na magpatunay. Ethan, dahil hindi mo maipakita ang singsing ng sagisag ng Dragon, paano mo mapatutunayan na isa kang ang Reyes? Ang kapal ng mukha mo. Ang katayuan ng aming binatang Ginoo ay wala sa saklaw ng iyong pagtatanong. Ang ginagawa mo ay paghamon sa autoridad ng pamilya Reyes. Ikaw, Punong Kitiwala Reyes. Kahit ikaw ang punong Kitiwala ng pamilya Reyes, hindi ka pwedeng basta-basta manapak ng mga elit ng imperial na lungsod. Ngayon, may utang kang paliwanag sa amin. eksakto. Sasabi mo lang, sinasabi mong siya ang binatang Ginoo Reyes. Hindi ibig sabihin noon ay totoo. Kung hindi niya mapatunayan ngayon, hindi ko siya kikilalanin. At ako rin. Mga tanga. Dumating na ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya ng imperial na lungsod. Ethan, at ikaw, punong Katiwala Reyes. Tapos na ang oras mo. Tinatanggap namin ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya. Leo Cruz. Liu Cruz, ng imperial na lungsod. Tinatanggap namin ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya. Kanino mo sinabing tapos na ang oras? Ito mismo, ang hambog at walang malay na tangang ito, na walang galang sa kanyang mga nakatatanda, ay nangahas na hamunin ang kanyang mga nakatataas. At may kapal ng mukhang magpanggap bilang binatang Ginoo Reyes. Nagpapanggap bilang binatang Ginoo Reyes. Siya nga. Gayunpaman, sa lakas ng loob ng hamak na ito, duda akong maglalakas loob siyang gawin ito ng mag-isa. Kaya't pinaghihinalaan ko. Si Punong Katiwala Reyes, ang utak sa likod ng lahat ng ito. Nababaliw ka na ba? Nagsasalita ng ganyang kalokohan. Liu Cruz, nagpakapagod ang iyong ama sa buong buhay niya. Matyagang itinayo ang imperyo ng pamilya Cruz. Ngayong gabi, wawasakin ito ng iyong sariling mga kamay. Anong kahihiyan? Para sa pamilyang Cruz na magkaroon ng isang tulad mong salbahe. Isang malaking kahihiyan ito sa pangalan ng pamilya, Ginoo Elray, Ginoo Chua. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin? Leo Cruz, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Siya, ay si binatang Ginoo Reyes mismo, si Ethan Reyes. Mga tito, ano ang dahilan ng inyong pagpunta rito, Ethan? Ikaw ang binatang tagapagmana ng pamilyang Reyes. Makita kang inaapi ng lahat ng mga taong ito ngayon, kahit na kaya mong tiisin. Hindi namin ito palalampasin. Ngayon, narito kami upang ibalik ang iyong respeto. Tama. Sino man sa loob ng kwartong ito na nangahas na wala kang respeto ngayon, ang 4 na dakilang pamilya, ay hindi palalampasin ang kahit isa man. Kayo lahat, wala sa inyong makakatakas. Siya nga talaga si binatang Ginoo Reyes. Tapos na tayo. Tapos na tayo. Ano ba ang nagawa natin? Binatang Ginoo Reyes, bulag ako. Hindi kita nakilala. Wala talaga kaming masamang intensyon. Siya ang may kasalanan. Lahat ay dahil sa kanya. Siya ang nagpapakalat ng kasinungalingan sa amin. Binatang Ginoo Reyes. Ako ang may kasalanan. Maging maawain po kayo. Patawarin ninyo po kami. Kayong dalawa, panoorin kayong magbaliktaran. Nakakadiri. Binatang Ginoo Reyes. Taos puso po ang bawat salita namin. Galing sa pinakapuso namin. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Ang aking pamilya Tan ay nanunumpa ng katapatan sa pamilya Reyes. Gayon din ang aking pamilya Go. Susunod din kami sa inyo. Ano man ang iyong ipag-utos, kayong dalawang walang kwentang mga tanga. Siya ay isang asong gala na pinalayas ng isang pangalawang antas na pamilya. Paano siya magiging si binatang Ginoo Reyes? Leo, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ano? Nang-ahas kang pagdudahan si Punong Kitiwala Reyes? Ngayon, ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya ay nakatayo mismo rito. Nang-ahas ka rin bang pagdudahan kami? Si Ethan ay para na ring anak namin. Wala kang karapatang pagdudahan siya. Leo, dati mong ipinagmamalaki na, sa loob ng 3 minuto. Mapabangkarote mo ang pamilya Santos ng Ilog Lungsod. Ako ang
Humadlang, sa mapang-ipang pagsakop ng pamilya mo. Nais kong harapin mo ang katotohanan. Pero lalo ka lang lumala, pero patuloy kang nangasar sa akin. Yamang mahilig kang magyabang ng kapangyarihan mo. Gagamitin ko ang parehong paraan na ginamit ng pamilya Cruz mo. Laban sa pamilya Santos, laban sa sarili mong pamilya. Tingnan natin kung ang pamilya mo ay matatagalan. Ang pamilya Reyes nyo. Siyempre, walang-wala ang aming pamilya Cruz sa pamilya Reyes. Ngunit ikaw ay isang walang ngalan na sumasakay lamang sa tagumpay ng pamilya mo. Isang walang kwentang talunan. Alamat sa negosyo pa. Kung wala ang pamilya mo, wala ka. Kung ganoon, hindi ako gagamit ng kahit isang sentimo o koneksyon mula sa pamilya Reyes. Gagamitin ko ang pamilya Santos, ang minamaliit ninyong mga mayayabang mula sa imperial na lungsod, sa loob ng 3 minuto, upang mapabangkarote ang pamilya Cruz mo. Chloe, nagtiwala ka ba sa akin? Siyempre, Gawin mo lang ang sasabihin ko. gets ko. Ano pang hinihintay mo? Hindi ba't pababagsakin mo ang pamilya Cruz? Hintay lang. Tignan na lang natin. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Kung wala ang suporta ng pamilya Reyes. Sa loob lang ng 3 minuto, akala mo mapapabagsak mo ang pamilya Cruz. Akala mo madali lang ang pamilya Cruz. May papel man o wala. Malalaman mo rin. Ang kapangyarihan ng pamilya Cruz, pangalawa lang sa 4 na dakilang pamilya ng imperial na lungsod. Paano mo kami mapapabagsak sa 3 minuto? Leo, pinagmamalaki mo masyado ang pamilya mo. At sasabihin mo, umaasa lang si Ethan sa pamilya niya. Makinig ka. Ang pag-angat ng 4 na dakilang pamilya ay dahil lahat kay Ethan. Ang kanyang kakayahan ay higit pa sa'yo. Binatang Ginoo Cruz, malas, ang Santos Group mula sa Ilog Lungsod, ay biglang umatake sa amin, sa iba't ibang sektor ng negosyo. Hindi na kaya ng pamilya Cruz, malapit na kaming mabangkarot. Ano, impossible. Paano nangyari yon? Sinasabi mo ba? Ang pamilya Santos, kahit hindi gumamit ng pondo ng pamilya Reyes, napabagsak pa rin tayo. Ang pera lang ng pamilya Santos, na walang tulong mula sa labas. Ang pera lang ng Santos Group ang ginamit. Hindi karaniwan at napakatalino ang taktika ng atake na ito. Ang mga eksperto namin ay wala nang nagawa. Binatang Ginoo Cruz, tapos na ang pamilya Cruz. Binatang Ginoo Reyes, ako si Ginoo Cruz. Nagkasala ang aking anak sa iyo ngayong araw. Tatanggapin ko ang anumang parusa na sa tingin mo ay nararapat. Bukas, pupunta ako sa Ilog Lungsod, at personal kong hihingi ng iyong kapatawaran. Pakiusap, Binatang Ginoo Reyes. Patawarin mo ang aking pamilya, ang pamilya Cruz. Tatay, ikaw na walang utang na loob na anak, ano ang ginawa mo ngayong gabi? Saan mo nakuha ang kapal ng mukha para bastusin ang binatang pinuno ng pamilya Reyes? Inialay ko ang lahat para sa pamilya Cruz. Ngayon, nasira ang lahat dahil sa iyo. Ikaw nakahihiyan. Tatay, kailangan mong paniwalaan ako. Paniwalaan mo ako, Binatang Ginoo Reyes. Si Leo Cruz, ang kahiyang ito, ay hindi mapapatawad. Ako, si Ginoo Cruz, ay hindi magpapaubaya sa isang kahihiyan tulad nito sa aming pamilya. Mula ngayong gabi, pinatalsik ko si Leo Cruz mula sa pamilya. Tatay, paano mo magagawa ito sa akin? Anak mo ako. Tatay. Bakit nangyayari ito? Flo Santos. Ang lahat ng ito dahil mahal kita. Ayokong makasama mo ang talunang ito. Kung hindi dahil kay Ethan ngayon, sinira mo sana ang pamilya Santos. Kapag hindi mo makukuha, sisirain mo. Hindi iyon pag-ibig. Binatang Ginoo. Paano natin dapat pakitunguhan itong si Leo Cruz? Dalhin siya pabalik sa pamilya Cruz. Hayaan ang kanilang pinuno ang humarap sa kanya. Dalhin siya palayo. Bitawan niyo ako. Bitawan. Sunod. Ngayon, ikaw naman ang turno. Binatang Ginoo Reyes, kami ang may kasalanan nito. Handa akong gawin ang anumang iyong ipag-uutos, upang mabawi ito. Talagang. Ako rin, mga mamahaling sasakyan, mga mansyon, mga pambihirang kayamanan, lahat ng nasa ilalim ng bandila ng pamilya Go, ibibigay ko lahat sa iyo, upang ipakita ang aming paghingi ng tawad. Sige. Ang inyong iniaalok ay hindi kailangan ng pamilya Reyes, kayo kapwa, at lahat ng iba pang narito kanina, ay pawang hindi ninyo ako nirespeto, ngunit dahil hindi ninyo alam kung sino ako talaga. Palalampasin ko ito ngayon. Palalampasin niya ito. Kung ang buong mundo ng negosyo ng bansa ay mapapasailalim lamang ng Reyes Corporation, hindi iyon magandang bagay. Sa malusog na kompetisyon lamang, maaaring umunlad ng tunay ang ekonomiya ng ating bansa. Umaasa ako na kayong lahat na narito ay magwawakas na sa mga awayan at talikuran ng mga hidwaan ng pamilya. Sa ganoon, ang ekonomiya ng ating bansa ay makakatayo.
Nang matatag sa pandaigdigang entablado. Salamat, Binatang Ginoo Reyes, sa iyong kahabagan. Palagi kong inisip na mabait ang puso ni Binatang Ginoo Reyes. Ngunit sa huli, mayroon ka palang ganoong pananaw at lawak ng pag-iisip, kami ay talagang hindi karapat-dapat. Ako ay lubusang nahikayat. Ako rin ay nahikayat. Susunod ako sa pamumuno ng pamilya Reyes. Ang pamilya Tan ay maglilingkod din sa pamilya Reyes. At susunod sa iyong pamumuno. Kaming lahat ay nangangakong susunod sa pamumuno ng pamilya Reyes. Mabuti. Ngayon, inihahayag ko na ang Reyes Corporation sa Ilog Lungsod ay makikipagtulungan sa Santos Group. Ang potensyal ng Santos Group ay walang hanggan. Ang pakikipagtulungan sa Reyes Corporation ay isang napakalakas na alyansa. Isang perpektong pagtutugma. Ang pamilya Santos, ang nangungunang pamilya sa Ilog Lungsod, ang pakikipagtulungan sa Reyes Corporation, ay gagawa sa kanila na hindi mapipigilan. Ang kanilang kinabukasan ay walang hangganan. Oh, siya nga pala. Binatang Ginoo Reyes. Salamat dyan. Chloe, simula nang malaman mo kung sino ako, bigla kang naging formal sa akin. Ethan, hindi ka na ba mabata, alam mo? Panahon na para magpakasal ka, seryoso. Si Chloe ay isang napakagandang dalaga. Ah, Tito Arthur, ang buhay pribado ko ay, kaya ko ito, hindi mo kailangang mag-alala. Hahaha, Ethan, kami, ang iyong mga tito, gusto lang naming malaman mo. Pagdating sa babaeng ito, si Chloe, lahat kami ay sangayon. Oo, sang-ayon kami. Sige, kaming apat, ay hindi dapat maging panggulo dito. Kami naman, tara na't magsaya, sa sarili naming gabi ng mga Ginoo. Hoy, ako ang bahala sa gastos ngayong gabi. Walang makikipagagawan sa akin sa bayarin. Ayos, tara na. Kaya, tara na. Tapos na ang business conference. Kayo, hindi pa rin kayo pumasok? Huwag kang magyabang. Tinawagan ko na ang pangalawang binata ng pamilyang Reyes, at paparating na siya. Hintayin mo lang. Pagdating niya, magbabayad ka sa ginawa mo. Tingnan natin kung sino ang may kapal ng mukha na magpapanggap na miyembro ng aking pamilya. Siya yon. Sabi niya siya raw, ang tagapagmana ng Reyes Corporation. Ethan. Kevin de la Cruz. Paco hindi nakaalam na ikaw na pala ang naging tagapagsalita ng pamilyang Reyes. Ethan. Malaking pagkakamali lang ito. Ginoo Reyes, anong nangyayari dito? Bulag ka ba? Siya ang pinuno ng Reyes Corporation, Ethan Reyes. Totoo pala ang lahat. Ethan, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Mahal pa rin kita. Nasa iba na ang puso ko. Kevin de la Cruz, tungkol dito, may paliwanag ka sa akin. Huwag kang mag-alala, Ethan. Ako na ang bahala. Chloe. Tara na. Chloe, pakakasalan mo ba ako? Ethan, ikaw ay... Seryoso ka ba? Gusto kong gugulin ang bawat araw ng buhay ko. Sa pagmamahal sa iyo. Sa pagprotekta sa iyo. Perfecto. Chloe, tingnan mo. Kahit ang mga langit ay ngumingiti sa atin. Nakakabilib ito.